Ito ang One Punch Man Season 3, Episode 1 hanggang Episode 12 ang buong season recap. Simulan na natin. Tulad ng nakita natin sa nakaraang season, may emergency meeting ang Hero Association pagkatapos ng pag-atake ng Monster Association. Pinag-uusapan nila ang tungkol kay Elder Centipede, yung napabagsak ni Saitama sa isang suntok. Pero gaya ng dati, may duda ang association na baka si King ang may gawa, syempre, biro lang si King. Sinusunod din nila ang usapan tungkol kay Silver Fang, Bang, kasi hindi niya nahuli si Garo, at natatakot sila na kung tuloy-tuloy lang ang pag-atake ni Garo sa mga hero, magiging malaking problema to para sa association. Hindi na natin maituturing na tao si Garo, isa na siyang monster ngayon. Kaya pinag-iisipan nila na once makita siya ulit, ay declare siyang dragon level threat at magpalabas ng emergency alert para mapigilan siya. May ilan sa meeting na hindi pabor dito, puro confident sila na kayang pigilin ni S-Class si Garo. Pero alam ni Watcher, si Sitch nga, na kayang magdulot ni Garo ng malaking pinsala kahit sa S-Class. Nakakalungkot nga na hindi napatay ni Silver Fang si Garo, pero napinsala niya ng malaki si Garo, ibig sabihin, hindi na makakatim ang huli sa Monster Association. Pwede na yan ituring na isang panalo. May isang miyembro ng Hero Association na nagmumungkahi na tawagin si Blast, ang top S-Class na hindi pa lumalabas, dahil kinidnap ang anak ng sponsor na si Narinki at kakaunti na lang ang oras, isang araw na ang lumipas sa 3 araw. Pero tumututol si Siege, si Blast kasi gumagawa ng hero work ayon sa gusto niya. Hindi siya sinusugo ng kahit sino at sekreto ang identity niya. Siya lang ang magdedesisyon kung lalabas ba kapag kailangan siya ng sangkatauhan. Nagpapakita naman ng determinasyon si Narinki, winuwagayway niya na ililigtas ng association ang anak niya. Pinapaniwala siya ni Zack Inger, ang commander ng rescue team, na gagawin nila ang lahat para maibalik ang bata. Tinawag para sa operasyon sina Tatsumaki, Tornado of Terror, Pig God, at Super Alloy Dark Shine. Tinanong ni Tatsumaki kung nasaan ang hideout ng Monster Association. Pero hanggang ngayon hindi pa rin mahanap ni Child Emperor ang lokasyon. Inaakala nilang nasa Ghost Town ang City Z ang hideout, so muntik na nilang bombahin, pero hindi pwede dahil nandoon pa ang anak ni Narinki. Ikinwento nila na nagsolo ang Drive Knight sa paghahanap dahil sobrang tiwala siya sa sarili. Ngayon, nawawala na siya at hindi matrace ng Hero Association. Kaya gustong atakihin agad ni Tatsumaki ang Monster Association, pero pinapahintulutan siya ni Sitch na maghintay muna para magsama-sama ang buong team. Sumama rin sa team ang Atomic Samurai. Makikita natin siya at ang grupo niya na naghahanap ng hideout sa mga bundok at kuweba. Sabi ni Super Alloy Darkshine na yung hideout daw ay nasa Ghost Town, kaya pinapahinga muna ni Atomic Samurai ang mga kasama niya para mag-prepare sa labanan. Dumating doon si Puri-Puri Prisoner, Class 1 Hero, na pinakawalan ng Warden, at iinis agad dahil sinasabihan siyang huwag magkunwaring picnic, at seryosong banta ang sitwasyon. Nagmamataas siya at sinasabing hinding-hindi siya magpapatalo, naabala ang concert niya ng mga monster, at babawiin niya yun. Nagkakagulo ang usapan, at halos magtalo si Atomic Samurai dahil hindi pa rin siya kumbinsido sa kakayahan ng iba. Nang mag-inspeksyon ng Warden sa mga preso, ipinaliwanag niya na may isang cat-like monster na umatake sa bilangguan noon, maraming prisoners at officers ang namatay, kaya hiniling niyang tumulong ang mga preso bilang hero para makabawi at mabawi ang dugo ng nasawi. Nag-consent si Puri-Puri Prisoner at bago umalis, binigyan siya ng isang preso ng isang simpleng sweater bilang regalo, natuwa siya doon. Pabalik tayo kay Child Emperor, hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam ang eksaktong lokasyon ng hideout ng Monster Association. Pinapalayas niya muna ang lahat sa loob ng lugar para makausap siya ng masinsinan si Drive Knight. Tinanong niya si Drive Knight kung bakit hanggang ngayon hindi nila ibinibigay ang lokasyon, sigurado siyang dapat natagpuan na ni Drive Knight ang hideout. Sumagot si Drive Knight na hindi niya sinasabi ang detalye dahil baka pumunta silang lahat at mamatay kasama ng bata. Inalok naman siyang sumama para mas maprotektahan ang rescue operation. Ano ka ba? Bakit parang natatakot ka? Nasira ba ang mental body mo? Anong klaseng halimaw ang nakalaban mo? Hindi siya basta-bastang halimaw, siya si Monster King Orochi. Sinira niya ang katawan ko sa isang suntok lang, pati ang self-destruction device ko, na-disable din niya.
Hindi ako natatakot sa Monster Association. Ang kinatatakutan ko ay ang mga ibang puwersa na naghihintay lang na hamina ang sangkatauhan para sakupin tayo. Kaya tandaan mo, huwag kang basta magtitiwala kanino man. Itago mo ang lakas mo, at gamitin mo yun sa tamang oras. Dahil nawalan na ng tiwala si Nar-Inky sa Hero Association, pinasuot niya sa sariling security force ang mga special battle suits, na halos kapantay na ng mga professional hero ang lakas. Ipinadala niya sila para sagipin ang kanyang anak. Samantala, si Zombie Man ay nag-iimbestiga sa City Z para hanapin ang hideout ng Monster Association. Habang si Blizzard, Fubuki, naman ay papunta sa bahay ni Saitama, dahil winasak ng kapatid niyang si Tornado, Tatsumaki, ang sariling base niya. Kaya pumunta siya doon para makipag-meeting. Pagdating niya, nadatnan niya sina King, Genos, Saitama, Silver Fang, at Deathwing. Kalmado lang silang lahat, parang walang nangyayari sa labas. Naguguluhan tuloy si Blizzard. Tinanong siya ni Saitama, anong ginagawa mo rito? Naiinis si Blizzard at sinabing, seryoso ka ba? Emergency to, wasak ang buong team ko. Sobrang delikado na ang Monster Association at nandito ka lang naglalaro ng game. Alam mo ba kung gaano kalala na sa labas? Pero hindi apektado si Saitama. Tumagilid lang siya at tumulag. Sinubukan siyang pakalmeyan ni Genos at ipinaliwanag kay Blizzard na galing sila sa isang matinding laban at nagpapahinga lang para sa susunod na round. Unti-unting naiintindihan ni Blizzard ang sitwasyon ng lahat. Pero napansin niya, si Saitama, walang kahit gasgas. Paano, sa ganitong kagulong panahon, kalmado pa rin siya? Naisip ni Blizzard na baka tinatago lang ni Saitama ang takot niya. Kaya tinanong niya ito ng direkta, pero parang wala lang kay Saitama. Chill pa rin. Dahil doon, nainis si Blizzard at sinabihan siyang magdaos ng strategy meeting. Doon niya nalaman na sirang-sira na pala ang mga transmitters nila, kaya wala silang alam sa nangyayari sa Hero Association. Ibinahagi ni Blizzard na nagsisimula na ang labanan sa Monster Association, at base sa mga report, halos lahat ng hero ay sugatan na. Sa totoo lang, silang dalawa lang daw ni Saitama ang nasa kondisyon para lumaban, at si King. Well, nag-iisip na kung paano tatakas. Kaya inaya ni Blizzard si Saitama na makipag-team up. Ipinaliwanag niya na kung tutulong ngayon ang mga B-class hero sa association, makakakuha sila ng magandang reputation sa future evaluations. Kaya nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga halimaw. Si Silver Fang naman ay may kaba, baka makipagsanib si Garo sa mga halimaw. Narinig na rin ni Saitama ang tungkol sa Hero Hunter na yun. Pero ang ikinainis niya, hindi siya ginawang target ni Garo. Feeling niya, baka dahil lang sa hero name niyang Cape Baldy. Kaya sinuot niya agad ang kanyang cape, determinado na hanapin si Garo at ipakita rito kung sino ang mas malakas. Siyempre, habang bibili na rin ng gulay pauwi, naiwan na naman si Blizzard mag-isa, at hindi pa rin niya napasama si Saitama at ang grupo niya sa Fubuki Gang. Samantala, nagigising si Garo. Tinakpan na ng mga halimaw ang mga sugat niya. May iniwang sulat si Gyoro, sinasabihan siyang manatili muna sa silid dahil masyado pa siyang sugatan. Kapag lumabas daw siya ngayon, baka madakip siya ng mga hero. Pero binaliwala lang ni Garo ang babala, nagbihis, at lumabas. Paglabas niya, nagtataka siya kung nasaan siya. Sinundan niya ang liwanag hanggang sa mapunta siya sa lugar kung saan bihag na ng mga halimaw ang special rescue team ni Nar-Inky. Nakikita niyang nagmamakaawa ang mga ito, pero walang halimaw ang may balak magpatawad. May mga halimaw pang ang nanunood, aliw na aliw sa eksena. Biglang dumating ang bagong halimaw, si Machine God G5. Isang demon-level threat, siya rin pala ang dahilan kung bakit nahuli ang team ni Nar-Inky. Doon napagtanto ni Gyoro na galing sa isang ibang organisasyon si G5, pero ayaw nitong sabihin kung alin. Kaya hindi na siya nang ulit at gamit ang telepathy, sinabi niyang manatiling kalmado si Garo. Ipinahayag ni G5 na ang mga suot ng mga tao, ang combat suits, ay sobrang mahalaga at hindi basta-basta magagamit ng iba. Pero kung may iwan nilang buhay ang mga nakasuot nito, pwede nilang gamitin ang mga iyon bilang mga pawn. Nagustuhan ni Gyoro ang ideyang yun. May isa pang halimaw, si Dues, na nagboluntaryong sanayin ang mga ito. May kakayahan siyang mind control, kaya ginamit niya ang kanyang letigo para gawing mga alipin ang mga ito.
Pagdating ni Garo, alam na ng lahat ng halimaw kung sino siya. Naroon din si Orochi, pero hindi alam ni Garo kung sino siya talaga. Tinanong niya si Gyoro kung bakit siya dinala roon. At doon nagsisimula ang susunod na yugto ng kwento. Ang paghahanda para sa isang digmaan laban sa mga demon-level threats. Konti na lang ang mga monster na natira sa itaas, mas mababa pa sa 30, at kahit ganoon, may pag-asa pa tayong manalo sa laban na to. Ang pinakakailangan natin ngayon ay pagkakaisa at isang leader. Kaya gusto kong ikaw ang maging leader at tulungan mo akong pamunuan sila. Matagal ko nang hinahanap ang isang tao na may matinding galit sa mga hero, at sa tingin ko, ikaw ang perpektong kandidato. Bukod pa riyan, kung paano mo hinarap ang mga S-class hero, grabe, nakakabilib talaga. Pero may isang kondisyon mula sa aming master, si Orochi. Kailangan mo munang patunayan na tunay kang monster. Nagtanong si Garo kung paano niya mapapatunayan yun. Kaya ipinaliwanag ni Orochi na kailangan niyang dalhin ang ulo ng isang hero sa loob ng isang araw. Doon sinabi ni Garo na napatay na raw niya si Silver Fang. Pero agad siyang sinabihan ni Phoenix Man na buhay pa sina Silver Fang at ang kasama nito. Dahil doon, umalis si Garo sa lugar. Pagkaalis niya, nagpadala si Gyoro ng 2 demon-level threat monsters para habulin siya. Samantala, nag-uusap sina Tempest Wind at Hellfire Flame tungkol sa sitwasyon ni Garo. Wala pa rin silang balita tungkol kay Sonic dahil binigyan nila ito ng monster cells para maging monster din. Sa isip nila, baka patay na si Sonic. Pero sa totoo lang, buhay na buhay si Sonic. Dahil kinain niya ang monster cells, sobrang sumakit lang ang tiyan niya, literal na food poison siya. Pero ngayong okay na siya, nararamdaman na niya ang monster energy sa loob ng katawan niya. Kaya nagpasya siya, mas mahigit simula ngayon, hindi ko na palalampasin si Saitama. Ngayon, nagising na si Garo. At inutusan siya ni Monster King Orochi na magdala ng ulo ng isang hero para maging monster. Lumabas na si Garo para gawin yun, at sa kabilang banda, naghahanap din si Saitama kay Garo at lumabas para hanapin siya. Magkikita kaya sila ngayon, o muli ba mawawala si Garo sa mga kamay ni Saitama? Tignan natin kung ano ang mangyayari. Dito, matapos ang banta ng Monster Association, maraming tao ang natakot at handang sundin na ang mga monster. Iniisip nila na wala ng pag-asa para sa sangkatauhan, may mga tumututol naman, pero pag may nagsalita laban, hinuhuli agad ang taong iyon para ay sakripisyo. Doon pumapasok si Garo at inililigtas ang taong sinisikil. Seryoso, sino ba sa inyo ang akalaing sa pag-save ng sarili, isasakripisyo nyo ang iba? Nakakadismaya talaga na mabilis bumigay ang lipunan, parang wala nang saysay kung ako pa ang darating bilang isang malakas na monster. Hindi na madedepensahan ang tama. Sa balita, lumalabas din na dahil sa takot at kaguluhan, maraming tao ang nalululong sa pagnanakaw at krimen. Habang nag-iikot, may isang grupo ng mga lalaki na nang-iistorbo ng isang matandang lalaki. Sinabihan sila ng iba na tumigil, pero hindi sila nakinig. Dumating si Garo at pinagsabihan silang umalis. Pero isa sa mga lalaki naglabas ng kutsilyo at tinangkang takutin si Garo. Agad na sinira ni Garo ang kutsilyo at pinatalsik ang mga nang-aapi. Pumunta si Garo sa isang restaurant para kumain. Nang unang subo pa lang, ramdam na niya na grabe ang kagutuman niya, kaya umorder siya ng halos lahat ng nasa menu. Kumain siya ng kumain hanggang sa ma-satisfy. Samantala, nagbabayad naman si Saitama sa kabilang mesa, at naalala niyang wala siyang wallet. Biglang nagkabulabog siya, pawisan, at hindi niya matawag si Genos dahil masama pa rin ang kalagayan niyan. May announcement sa restaurant, may mahigpit na security, at hindi pinapayagang umalis ang mga customer nang hindi nagbabayad. May naka-assign ding former pro hero para magbantay. Doble pang nagpanik si Saitama, baka isipin nila na susuko siya kung sasabihin niya ang sitwasyon niya. Kaya lalong lumala ang kaba niya. Biglang dumating si Blizzard, matagal na niya hinahanap si Saitama. Tinatanong ni Blizzard kung bakit bigla siyang nawala sa gitna ng usapan nila. Hinahanap mo ba yung Hero Hunter? Sabi niya, sige, tutulungan kita, pero kukunin ko ang 70% ng success fee ko. Napakaprangka ni Blizzard. Mabilis ka nang umakyat, nasa Class B ka na, rank 7. Pero kung maayos ang plano natin, maaaring maabot mo ang top 5 ng Class A, kailangan mo ako para dun.
Wala ka pa sigurong ideya kung ano ang itsura ng tinutukoy mong target, hopeless ka talaga, kaya bibigyan kita ng impormasyon. Hindi masyado makaintindi si Saitama, pero may plano siya. In-order niya ang fries at ibibigay kay Blizzard para siya na ang magbayad ng bill. Pagkain ng isang fry ni Blizzard, natuwa si Saitama, kumita ang kanyang plano. Akala ni Blizzard natuwa si Saitama dahil nakikipag-cooperate siya. Biglang may isang customer na tumakas nang hindi nagbayad at natakot si Saitama dahil hindi niya yun ginawa. Kaya mabilis na naisipan ni Saitama na habulin yung tumakas. Sinundan niya ito at pinilit si Blizzard na magbayad, nagulat si Blizzard dahil isa lang ang kinain niya. Isang fry lang, at siya pa ang pinipilit bayaran ang bill. Dito palang lumilitaw na ang tumakas si Garou pala yun, pero napagod siya agad dahil hindi pa rin gumagaling ang mga sugat niya. Iniisip niya na kailangan niyang magbalik ng ulo ng isang hero para makumpleto ang misyon, ibig sabihin, kung papatayin niya ang isang hero, magko-convert siya ng monster. Ano ba to? Anong klaseng loika yun? Habang naglalakad si Garou, may isang bata na inaatake ng iba pang mga bata. Siya yung parehong batang sinaklalahan ni Garou nung una, yung bata na pinili ni Garou noon na huwag siyang saktan. Pinasabog ni Garou ang mga nang-aapi at lumapit sa bata. Tinawag siya ng bata na matandang lalaki, kaya sinabi ni Garou na 18 pa lang siya at dapat na agad umuwi ang bata. Sabi niya na maaaring dumating ang mga monster anumang oras. Umiiyak ang bata at humihingi ng tawad kay Garou. Patawarin mo ako, hindi kita natulungan noon. Nakita ko na sinubukan kang patayin ng mga hero. Pero sigurado akong mali yun nila, kasi tinakpan mo ako mula sa bala noon at ngayon tinulungan mo rin ako. Naniniwala ako na ikaw ang tunay na champion ng hustisya. Pinatahimik ni Garou ang bata at di naglaon, bumalik si Saitama sa lugar. Paano mo nagawa yun, takas ng walang bayad? Perfect timing mo talaga. Dahil dun, papayag na ako sa'yo ngayon. Natigilan si Garou, hindi niya maintindihan kung paano may hero na iiwan siyang hindi inaalam ang krimen niya. Kaya tinanong niya ang pangalan ng hero, at nag-aatubiling sinabi ni Saitama ang pangalan niya. Tahimik si Garou dahil hindi pa niya narinig yun, at wala rin sa mga hero books ang pangalan ni Saitama. Kung bibigyan nga ako ng simpatiya dahil sa mga monster at kahinaan ng mga tao, wala nang saysay ang pag-iral ko. Kaya dapat patayin ko ang hero na to para maging monster ako. Pumasok ang labanan, umatake si Garou kay Saitama, pero isang suntok lang ni Saitama. Na-knockout si Garou. Nagtataka si Saitama, kung malalaman ng iba ang tunay niyang katauhan, ano kaya ang mangyayari? Tinanong niya ang bata kung kilala niya ang hero, pero tumanggi ang bata, kaya nalito si Saitama. Tiningnan niya ang hero book, wala nga ang pangalan niya roon. Malungkot, umalis si Saitama. Bumangon ang bata at inaalalayan si Garou. Habang unti-unting bumabalik ang malay ni Garou, sinasabi ng bata na tumakas ang hero, hindi makapaniwala si Garou na natalo siya. Dumadating naman ang mga monster na iniiwan ni Garou dati, tiningnan nila ang kondisyon ni Garou at napagpasyahan na hindi pa siya karapat-dapat maging monster. Sinabi ni Garou sa bata na umuwi na siya, at natakot ng todo ang bata. Ano ba ginagawa ng Monster Association dito? Ito ang King the Reaper, na maraming batang dinukot noon, nagsigaw ang bata ng takot. Sinabi ni Garou, manahimik ka at umalis, habang lumalapit ang mga monster. Dumating si Phoenix Man at bakit niya pinapadala ang King the Reaper at ang Insect God para bantayan si Garou, kung alam naman niyang hindi sumusunod sa orders ang mga yan at pwede ring patayin si Garou. Sabi ni Phoenix Man, pinadala ko sila para palakasin si Garou. Trial to para sa kanya, sisirain muna namin ang katawan at isip niya, saka namin titingnan kung paano siya magko-convert. Tinanong ni Phoenix Man kung ano plano ni Garou, pero nagtatanong din si Garou pabalik, alam mo ba kung saan nanggaling si Lord Orochi? Wala raw alam si Phoenix Man. Sinabi niya na ang Lord Orochi dati ay isang ordinaryong tao na dumaan sa countless failures at sacrifices bago naging ganong anyo, kaya siya ang naging Monster King, at si Phoenix Man ang lumikha niya. Kung maayos ang training kay Garou, maaari raw siyang maging pangalawang Lord Orochi, at tanging si Phoenix Man lang daw ang may alam kung paano gawin yun. Sinabi rin ni Phoenix Man na sinabihan niya ang Insect God na kontrolin si King the Reaper kung magwala ito, pero kung mamatay si Garou, tatanggapin nila at hihintayin ang susunod na specimen.
Samantala, hinahabol ni Zombieman ang House of Evolution, sinusundan niya ang gorilla monster na lumabas noon. Dumarating ang iba pang monsters na susubok sa kakayahan ni Garo. Gusto nilang makita kung karapat-dapat ba siyang sumali sa Monster Association. Papasok si Garo sa laban, handang patunayan, o kaya'y mapatunayang baliw lang na nagpapanggap na monster. Ngayon, ipakita mo, Garo, isang tunay na monster ba ka, o isang baliw na nag-a-acting lang? Ang sabi nila, para sa kanila, ang monster ay yaong tuluyang tumalikod sa pagiging tao at tuluyang lumaban sa mundo ng mga tao. Pero nakita nila si Garo tumutulong sa batang yon, hindi nila tinatanggap yun. Kung gusto mong sumali, patayin mo ang bata at patunayan ang iyong loyalty. Nakikita nilang hindi pa siya tuluyang tumalikod sa pagkatao, hindi kailangan ng half-monsters, gumagawa sila ng organisasyon para sirain ang lipunan ng tao at sakupin ito. Kaya wala daw lugar para kay Garo dito, natatalo pa siya sa isang simpleng hero. Sinabihan ni Garo ang bata na umalis, pero takot na takot ang bata at hindi makagalaw. Sinabi ni Garo na walang sasagip sa kanya, kailangan niyang bumangon mag-isa. Kailangan niyang maging mas malakas. Kaya tumayo agad ang bata. Pero biglang umatake si King the Reaper sa kanya. Agad itong pinigilan ni Garo gamit ang kanyang teknik, at pagkatapos ay hinawakan niya ito at itinapon palayo. Pero nakatayo ulit ang halimaw. Kaya sinabi ni Garo sa bata na tumakbo na siya agad. Dahil doon, tumakbo nga ang bata at nagpa siya ang mga halimaw na patayin si Garo. Dahil kung hindi pa niya kayang patayin ang isang bata, wala siyang karapatang tawaging halimaw. Sabay-sabay nilang inatake si Garo. Samantala, si Zombieman ay patuloy na naghahanap sa House of Evolution hanggang sa makapunta siya sa isang lugar. Sabi niya, sa wakas, natagpuan ko rin ang mga kalaban kong nagbago sa kapalaran ko. Isa itong kasuklam-suklam na organisasyon na gustong wasakin ang sangkatauhan at baguhin ang mundo. Pero ngayon, nandito na ako. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang tindahan, sabay sabing, labas. Alam kong konektado kayo sa House of Evolution. Sabay tutok ng baril. Ngunit laking gulat niya nang makita si Armored Gorilla, na nagsabing, matagal nang wasak ang House of Evolution. Napahinto si Zombieman, hindi siya makapaniwala. Lahat ng taon ng paghahanap niya, nasayang lang pala. Sa nakaraang episode, nakita natin si Zombieman habang hinahanap niya ang House of Evolution. Pero nalaman niyang matagal na pala itong sarado. Doon, nakasalubong niya si Dr. Genos, at dito natin nalaman na si Zombieman mismo ay isa sa mga eksperimento ni Genos. Siya lang ang nagtagumpay sa immortality experiment ng doktor. Pero pagkatapos noon, sinira niya ang laboratorio at tumakas. Mula noon, 10 taon na ang lumipas, at ngayon isa na siyang hero. Galit na galit si Zombieman habang hinugot niya ang kanyang palakol. Sabay tanong, bakit mo isinara ang House of Evolution? Sabi naman ni Dr. Genos, kahit ilang ulit pa siyang patayin, kaya niya itong buhayin muli dahil siya mismo ang may kontrol sa eksperimento. Pero ipinaliwanag niya na itinigil na niya ang lahat ng kanyang research, dahil nakakita siya ng isang nilalang na may kapangyarihang lampas sa lahat ng kanyang eksperimento. At iyon ay si Saitama. Ayon kay Genos, ang bawat nilalang ay may limiter, isang hangganan na nagkokontrol sa pagtaas ng kanyang lakas. Kapag nalampasan nito, nagiging isang halimaw na walang isip. Kaya nilagyan ng Diyos ang bawat nilalang ng limiter, at wala raw sinumang makakalampas dito. Kasabay nito, ipinakita si Garo, na nakikipaglaban kina King Reaper at Insect God. Grabe ang animation sa laban na to. Parehong malakas ang kalaban, at tinapon ni Insect God si Garo sa mga cable ng kuryente kaya nakuryente siya ng malala. Pero bumangon pa rin si Garo at sumugod muli. Bumalik tayo kay Genos. Ang tawag doon ay limiter, paliwanag niya. Pero iba siya, pinilit niyang lampasan ang sarili niyang limit hanggang sa tuluyang mabasag ito. Dahil dito, naging sobrang lakas si Saitama. Tinanong ni Zombieman, wala bang kapalit ang pagtanggal ng limiter? Sabi ni Genos, meron. Malaki ang presyo na binayaran niya, naging kalbo siya at pakiramdam niya ay laging mag-isa. Naalala pa ni Genos nang talunin ni Saitama ang pinakamalakas na halimaw ng kanyang laboratorio sa isang suntok lang. Pero walang kahit katiting na saya sa mukha niya. Hindi kumbinsido si Zombieman. Sabi niya, marami na siyang nakitang halimaw na may kapangyarihang lampas sa limit, pero ipinaliwanag ni Genos. Hindi yon dahil tinanggal nila ang limiter.
Maraming paraan para maging halimaw, mula sa polusyon, eksperimento, o mutation, pero iba yon sa pagtanggal ng limiter. Sila ay simpleng mga nilalang na ibang species na talaga. Dagdag pa niya, ang mga hero, malalakas din. Pero ipinanganak silang may talento o dumaan sa kakaibang paraan para maging malakas. Ngunit siya, si Saitama, isang ordinaryong tao lang. Walang espesyal sa kanya, pero dahil sa matinding pagsasanay at determinasyon. Nabali niya ang sariling limit at naging walang katapat na makapangyarihan. Dahil dito, isinuko ko na ang lahat ng aking eksperimento. Sinabi pa ni Genos, isa siyang tunay na hero. Balang araw, makikilala mo rin siya. Tinanong ni Zombie Man, kung ganun, bakit ka naman nagtayo ng tindahan ng octopus? Ngumiti si Genos at sagot niya, gumawa ko ng mga octopus na kayang mag-regenerate agad kahit maputol ang tentacle, kaya naisip kong magtayo na lang ng octopus restaurant. Samantala, si Garo ay determined na talunin sina Insect God at Reaper. Sabi niya, hindi naman kayo kasing lakas ni Silver Fang. Pero sagot ni Insect God, hindi ko akalaing kaya ng tao na maging ganito kalakas. Sabay sabi ni Reaper, kanina nilalaro ka lang namin. Ngayon palang nagsisimula ang totoong laban. Sagot ni Garo, alam ko na ang bawat galaw nyo. Hindi nyo na ako matatamaan. Pero biglang nakita niyang nahuli ni Jellyfish, isang putik na halimaw, si Tareo. Ang halimaw na ito ay dating tinalo ni Go. Sumigaw si Garo, wala siyang kinalaman dito. Pero habang abala siya, biglang umatake si Reaper sa likod. Sunod naman si Insect God, tumama ng malakas na suntok, at si Reaper ay paulit-ulit siyang hinihiwa. Sinaway siya ni Insect God. Sabi ng utos, huwag siyang patayin. Sagot ni Reaper, sana sinabi mo agad, patay na yata siya? Pagkatapos, dinala nilang tatlo si Tareo at umalis. Sa kabilang banda, si Genos ay nakatingin kay King na abala sa paglalaro ng video game. At syempre, panalo na naman si King. Sabi ni Genos, hindi ko pa rin maintindihan kung paano niya yun nagagawa. Siguro kailangan ko pang lumakas tulad ni na Master Saitama at King. Ngumiti si King, matagal na ring wala si Saitama. Baka nasa gitna ng laban o nadiskubre na ang hideout ng mga halimaw. Sabi ni Genos, kung totoo yan, tiyak na wasak ang buong lugar pagbalik niya. Sagot ni King, sana lang hindi siya na-trap sa kung anong patibong. Biglang dumating si Saitama, at sabi niya, grabe, may malaking problema. Nagulat ang lahat, ano, nakita mo na ba si Hero Hunter? Pero sagot ni Saitama, ha, nandito pa rin pala kayo? Sabay tingin kina King at sa dalawang matanda. Tinanong ni Genos, Master, kaninong dugo yan sa katawan mo? Sabi ni Saitama, nadaanan ko lang yung isang halimaw kanina. Walang big deal yun. Pero may mas malala pa. Nagkatinginan silang lahat, halatang kabado. Bakit? Anong nangyari? Ngumiti si Saitama at sabi, nawala yung wallet ko, may 3,500 yen pa naman yun. Napahinto ang lahat. Akala nila, may halimaw na namang nilipol ni Saitama, pero pera lang pala ang nawala. Nakakain ako ng libre sa isang resto at nakatakas pa. Pero sa pagmamadali kong habulin yung tumakas, naiwan ko pala yung pechay sa loob ng restaurant. Biglang dumating si Fubuki, dala-dala niya yung pechay na nakalimutan ni Saitama. Sabi ni Saitama, gusto raw niyang kumain ng hotpot ngayong araw, at hindi daw kompleto yun kung walang pechay. Pero galit si Fubuki kay Saitama, kasi nung nakaraan, iniwan siya nitong magbayad ng bill at ngayon, hindi na naman siya pinakinggan. Habang nag-aaway sila, iniisip ni Genos kung bakit ba palaging dumadalaw si Fubuki sa kanila. Gusto rin ba niyang maging estudyante ni Master Saitama? Tanong niya sa isip. Biglang nag-warning ang system ni Genos, may isang bagay na papalapit ng napakabilis. Pero hindi pa handa si Genos makipaglaban. Parehong sugatan din yung dalawang matanda. Si Fubuki naman, hindi niya kayang kalabanin ang halimaw na may demon level o mas mataas pa. Si Saitama naman, wala sa kondisyon dahil nawalan siya ng wallet. Iisa lang ang natitirang pwedeng lumaban, si King. Sabi ni Genos, King, may kalaban sa labas ng pinto. Ikaw na bahala sa kanya. Nanlaki ang mata ni King at pinagpawisan agad. Pilit pa siyang itinulak ni Genos palabas at isinara ang pinto. Ilang saglit pa, bumukas ulit ang pinto, sabi ni King, hindi to halimaw, may dumalaw lang. Isa palang Dr. Casino, ang siyentistang tumulong kay Genos. Dumating siya dahil na-receive niya ang distress signal ni Genos.
First time din niyang makilala si Saitama. Paglapit niya, sabi ni Saitama, tanggalin mo muna sapatos mo bago pumasok. Ikinwento ni Kasino na dati siyang mechanical engineer, pero ngayon, kasama na siya ni Genos sa mga mission. Habang nagsasalita pa si Kasino, sumabat si Saitama. Kaya ka pala nandito, kukunin mo na si Genos. Ang dami na kasi natin dito, kaya bilisan mo nang magpaalam. Ngunit sabi ni Kasino, hindi ako pumunta dito nang walang dalang regalo. Pagkabukas ng dala niya, isang mamahaling karne. Napangiti si Saitama at tuwang-tuwa. Sabi niya, pwede kang bumisita kahit kailan gusto mo. Napaisip tuloy si Fubuki, ganun lang kadali patabain tong kalbong to. Ako, ilang beses ko nang sinubukan isali siya sa grupo ko. Sabi ni Saitama, isasama ko tong karne sa hotpot mamaya. Pero kayo, umuwi na. Akala nyo ba dito dormitoryo? Samantala, sa hideout ng Monster Association, nag-uusap sina Reaper at Insect Garo. Sabi nila, bumagsak daw si Garo sa kanilang test kaya napilitan silang patayin siya. Tinanong ni Garo, sigurado ba kayong patay na siya? Sabi ni Creeper, hindi ko man na-double check, pero sigurado akong wala na siya. Kasama nilang dinukot yung batang nakakita sa kanila, si Tareo. Isinara nila sa kulungan kung saan may isa pang batang nandoon, si Wag-ama, anak ng isang mayamang tao na hinahanap ng mga hero. Kumpiyansa si Wag-ama na darating agad ang mga hero para iligtas siya. Pero sabi ng halimaw na parang jellyfish, walang mangyayaring ganon. Sagutan si Wag-ama, hindi mo kilala ang mga S-class hero. Malakas sila, kahit si Metalbat lang, kaya kang pabagsakin. At nandoon pa sina Tornado, Blast, at syempre si King. Sumagot si Jellyfish, ang Monster Association ay ginawa para durugin ang mga hero. Mas malakas kami. Ang mga top monsters namin ay may threat level dragon, parang mga Diyos. Kahit si King, walang laban sa kanila. Sa kabilang banda, makikita natin si Garo, buhay pa pala. Biglang nagising si Garo. Unti-unti bumabalik sa kanya ang mga alaala ng laban niya laban sa mga halimaw. Ano ba itong nangyayari? Bakit natutulog ako? Natalo ako kanina ng mga halimaw, paano ako buhay pa? Ano nangyari sa batang yon, dinala ba siya? Wala akong panahon mag-isip ng lahat ng yan ngayon. Kailangan ko munang huminto ang pagdurugo ko, sandali, tumigil na pala ang pagdurugo ko. Dinagdagan ni Garo ang power niya, lumaki at tumigas ang mga kalamnan niya nang bumangon ang kanyang kakayahan. Samantala, sa Hero Association, hinahabol pa rin ni Child Emperor ang lokasyon ng Monster Association, sobrang lapit na niya. Dumating si Sekingal para makita siya at tinanong kung nahanap na ba niya ang lokasyon. Nag-uusap na rin ang iba, nagkakalat ba na ang lahat ng S-Class heroes? Hindi, nasa ospital pa sina Tank Top Master at Metalbat, walang bakas si Drive Knight, tumanggi sina Watchdog Man at Metal Knight na sumali, at papunta pa lang si Zombie Man. Wala pa rin kaming koneksyon kay Silver Fang, Bang, Demon Cyborg, o tinatawag na Demon Cyborg, Genos, at kay King. Kailangan namin silang isama sa planong ito dahil sobrang kritikal ang operasyon para sa mga S-Class. Saglit lang, nag-research ako tungkol sa Demon Cyborg at nalaman kong nakatira sila sa ghost town ng City Z, at di inasahan, dun din mataas ang budi ng Monster Association. Maliit lang ang alam natin tungkol sa organisasyon na to, kaya kung may traidor sa loob ng team natin, masisira lahat ng plano at posibleng mapahamak tayong lahat. Bago pa lang si Genos, kaya hindi naman natin siya maaaring pagsang-ayonan ng buo. Dahil nakatira siya sa City Z, hinihinalaan ninyo siya. Kung ganyan, bakit hindi ninyo direktang tanungin si Genos? Hindi na kailangan. Iwasan nating isama siya sa mission na ito, hindi natin kayang magkamali. Pinakinggan ni Sekingal ang suhestyon ni Child Emperor. Tumango si Sekingal at sinabi kay Siege, na labis na nagulat tungkol dito. Lumabas ang desisyon, huwag munang isama sina Silver Fang at iba pang malalapit kay Garo, dahil baka maging punto sila ng kahinaan kung nakipag-alyansa nga si Garo sa Monster Association. Huwag nating sabihan ng iba, susundin ang planong ito ng lihim. Huwag kayong mag-alala, sabi ng isa. Kukuha tayo ng mga karapat-dapat mula Class A hanggang C para suportahan ang mga S-Class. Alam ko may takot kayo sa pagkamatay nila, pero hindi natin maiiwasan ang panganib kung pipiliin nilang maging propesyonal na bayani. May buhay na nakataya, kailangan tayong magsakripisyo.
Pinipilit ipaliwanag ni Child Emperor kay Sekingal ang mga posibleng consequences at paulit-ulit niyang sinisigurado na dapat handa sila sa worst-case scenario. Pero may iba na iba ang pagtingin nila, para sa ilan, hindi sapat ang paghahanda lang, ito na raw ang tinutukoy ng prophecy na pinawarningan sila noon. Kung hindi nila ito haharapin at papayagan lang na lumaki ang Monster Association, tatapusin ito ang sangkatauhan. Kaya kritikal ang kilos ng Hero Association, kung mananalo sila rito. Hindi na kailangan mabuhay sa takot ng prophecy. Hindi na mahalaga ang kinabukasan, susundin na lang ang planong inihanda. Samantala, sa bahay ni Saitama, naghahanda ang lahat ng kagrupo niya para sa hotpot. Hawak na nila ang chopsticks at sabik na sumalakay sa pagkain, sabog ang hotpot at kumalat ang mga sangkap sa hangin. Pinilit ni Saitama na umalis sila at iwanan ang hotpot, pero ayaw umalis ng grupo. Nagsimula pang mag-away-away sila dahil sobra ang gutom. Natuwa si Dr. Cosino nang makita ang galit ni Genos kasi nakita niya ang kakaibang side ng disciple niya. Masaya si Cosino dahil may bagong kaibigan na si Genos. Lumapit ang Lizardman kay Dr. Cosino at inanyayahan siyang sumama sa grupo na ikinagalit ni Genos. Dito tinanong ni Silverfang kay Saitama kung ano nga ba talaga ang kailangan para maging mabuting trainer ng estudyante, kasi tila naliligaw si Garo sa maling daan. Ngunit hindi gaanong pinapansin ni Saitama ang usapan, nagsimula na silang kumain ng hotpot. Si King, na halos wala pa dahil sa nakaraang kompetisyon sa hotpot, ay nahimatay dahil sa nangyari noon. Pagkatapos ng mga yun, nakaabot na si Garo sa headquarters ng Monster Association. Naalala rin ito ni Garo, o yung nagpapanatili doon, at agad siyang inatake ng mga halimaw dahil naisip nilang may dumating na miyembro ng Hero Association. Kinabukasan, ginaisang ni Saitama si King at pinabilis ang pag-uwi niya. Binigyan ni Saitama si King ng kung anong basura hawak sa kamay, at nagustuhan ni King ang katahimikan sa ghost town ng City Z dahil kakaunti na lang ang pagpapakita ng mga halimaw, kaya tahimik na ang lugar. Dahil nandyan si Saitama, hindi gaanong nagpapakita ang mga halimaw sa paligid. Pero feeling ni King, may mga halimaw pa rin na nagtatago doon. Tumulak si King para itapon ng basura at umuwi sa apartment niya, pero nandun na pala ang ilang tauhan ng Hero Association na naghihintay. Nang malaman nilang sira ang transmitter ni King dahil sa laban at nakanood siya kahapon sa City Z, agad nilang inisip na buong magdamag siyang nakipaglaban sa mga halimaw, at ang mga mantsa sa damit niya ay dugo ng mga yon. Sinubukan ni King ipaliwanag na hotpot lang ang pinag-ugatan ng kalat sa damit niya, pero hindi siya pinapakinggan. Pinapadalhan na siya agad sa punong tanggapan ng Hero Association. Puno ng takot si Narinki. Sabi ni Captain Tongara. Sinabi ni Sekingal na ang piniling backup team ay karapat-dapat harapin ang mga halimaw na nasa Tiger threat level. Tinanong ni Tornado kung kasama ba rito ang maliit niyang kapatid na si Blizzard, at sinagot naman siya ni Sekingal ng oo. Agad na ipinagbawal ni Tornado na ipadala si Blizzard at binalaan niya si Sekingal, kung ilalagay mo sa panganib ang kapatid ko, hindi kita palalampasin. Muling sumunod si Sekingal. Dumating naman si Royal Reaper para kunin si Tareo, o para i-check ang tauhan, at yung anak ni Narinki, si Waganma, umasa na papapalaya na siya. Pero sinabi ni Royal Reaper na naglalaro lang siya ng mga bituin, na para bang binabaliwala niya ang buhay ng bata. Tinatawag ni Tareo, o Taro, ang mga heroes para ipagtanggol siya, pero sinabi ni Royal Reaper na ang darating lang ay ang Hero Association para iligtas ang anak ni Narinki, at walang ibang nakakaalam na nandyan pa pala si Tareo. Ibig sabihin, walang sinumang hero ang pupunta para iligtas siya bukod sa misyon na yon. Habang nag-iikot, may mga ibang halimaw na dumating para hanapin ang taong napansin ni Garo, kasi pinatay ni Garo ang dating team nila at hindi nila maintindihan kung sino ang pumasok doon. Nang makita nila ang mga pira-pirasong katawan ng halimaw, natanto nila na may tao palang pumasok na galit sa Monster Association, at dahil rito, nagsimulang hanapin nila si Garo. Tumatawag ng tulong si Taro at hindi maintindihan kung bakit ganoon ang trato ni Reaper sa kanya. Tinanong nila si Reaper kung bakit ganoon ang ginawa niya. Sumagot si Reaper ng malamig, ginagawa ko ito dahil isa akong halimaw. Wala akong pakialam sa digmaang ito. Kung ang mundo ay mapupuno ng pamumuno ng mga halimaw o hindi, hindi yan mahalaga sa akin. Ang gusto ko lang ay pumatay. Ito ang dahilan ko para mabuhay. Obsessed ako sa iyo ngayon, kaya kakainin ko ang dila mo.
Sumigaw si Taro para humingi ng tulong. Biglang sumalakay si Garo, binasag ang pader at pumasok. Tinamaan siya ng atake ni Reaper, pero pinutol ni Garo ang espada ni Reaper at sinipat sinuntok siya hanggang mapigtas. Dinaig ni Garo si Reaper, winasak niya ang katawan nito hanggang sa magkalat ang mga piraso. Sinabihan niya si Taro na umatras at tumakbo palabas. Nagsisimula ang episode mismo kung saan natapos yung huli, nandyan si Garo na tinaboy na yung Royal Reaper, at sinagaw na alam na niya kung ano ang gagawin. Tapos, makikita natin na may mga benda na natanggal sa Reaper. Pero wala namang lumabas, sa bagay, pinunit pa niya yung damit ng Reaper at ginamit mismo yun para atali ang sarili niya. Halos punit-punit ang katawan niya dahil sa mga tama. Dito, tinawag niya si Tareo, at sinabihan, kapag nahuli ka ulit next time, mas mabuti pang mamatay ka na. Pero nagtataka si Ryu kung paano nalaman ni Garo ang nangyari, sinabi ni Garo, nandoon lang ako. Bilang isang monster hunter na siya noon, hindi na nawawala kay Garo ang instinct niya, kinuha niya yung bata at aalis na. Maliwanag na sa sarili ni Garo, nakamit na niya ang kanyang paghihiganti kay Royal Reaper, wala na siyang dahilan para manatili. Kung gustong sumama ang bata, pwede, pero kung hindi, aalis na siya. Habang papalayo sila, may humahabol na malaking dog-type monster, at mabilis na na-realize ni Garo na sobrang lakas nito. Sinabihan niya ang bata na magtago sa likod niya dahil ayaw niyang makipag-long fight. Dahan-dahan silang umatras, iniisip ni Garo na makuha lang muna ang safe distance, pero paglingon niya, marami pang monsters ang nakaabang. Nandoon sina Super Mouse, Unicorn, at isang shower-type na monster na tinatawag na Showerhead, lahat sila pinadalang mag-imbestiga ng mga intruder. Sabi ng mga monsters kay Garo, nakasinong ka na sa tao, anong nangyari sa'yo, Hero Hunter? At dito, ipinakita ni Garo ang galaw niya, isang serye ng mabilis na punches na winasak ang mga kalaban isa-isa. Sinabi niya rin na kung demon level sila. Aba, siya naman daw ay dragon level. Tapos biglang umatake si Unicorn at sina iba pa, pero inilabas ni Garo ang kanyang bilis at lakas at pinalipad ang ilang attackers. Unti-unti, lumalakas ang pag-atake mula sa isang napakalaking monster, lumabas ang tunay na nagbabadya, ang higanteng dog demon na tinatawag na Overgrown Pochi, kilala rin bilang Overgrown Rover, isang dragon-level threat. Mula sa bibig nito, naglabas ito ng napakalaking blast na yumanig pati sa mga gusali sa paligid. Kahit si Saitama naramdaman yon. Habang nagkakalat ang pagkasira, ginawa ni Garo ang lahat para mailigtas ang bata, pero shish, sobrang lakas ng blast ni Pochi. Nasira ang maraming bagay at halos mauwi na sa pagkalipol. Sinabi ni Garo sa bata na tumakbo na at ipagpatuloy ang buhay, pero umiiyak at tumatakbo ang bata dahil hindi niya kaya mag-isa. Saba ni Garo, wala akong pakialam, ikaw, umalis ka na. Malungkot pero matigas ang loob ni Garo, nandun lang ang determinasyon niya. Paghihiganti at basta lumabas na buhay. Sumunod ang madugong palitan, paulit-ulit na blasts mula kay Pochi, at kahit tatamaan si Garo, tumatayo pa rin siya. Kahit paulit-ulit siyang tinatamaan, ipinakita ni Garo ang tibay niya, nangingibabaw ang mga slow motion at malalakas na eksena na nagpapakita ng tindi ng laban. Pero parang walang effect kay Pochi, kaya lalo itong nagngangalit at nagdudulot ng malaking pagkawasak sa paligid. Dito papasok ang isa pang figure, lumitaw si Gyoro, ang utak ng Monster Association, na may kakaibang telekinetic na kapangyarihan, ginagamit niya yun para hawakan at i-control si Garo mula sa malayo. Dahil dun, hindi makagalaw si Garo, parang nakatali siya ng mga bato na iniangat at pinipigil gamit ang psychic force. Agad-agad nag-uusap sila, si Gyoro ang nag-aalok na i-train si Garo para maging mas malakas pa, at sinasabi nito na may espesyal na proseso ng monsterization na makapagpapalakas ng katawan at isipan. Kahit maraming nag-fail noong nag-try nito. Ipinapaliwanag ni Gyoro na marami siyang eksperimento na ginawa sa tao at sa monsters, at nabuo niya ang ilang matagumpay na monsters, tulad ni Orochi at iba pa. Sinabi niya na may limit ang natural growth, pero siya raw ang may paraan para lampasan yun, transplant ng dugo at cells para lumakas at mag-transform. Pinupuri ni Gyoro si Garo, mula nung nilaban mo yung Royal Reaper, mas lumakas ka na, may potential ka pang higaitan si Orochi.
Kaya naman tinatawagan niya si Garou na sumama at maging bahagi ng plano nila, sirain ang mga heroes at gawing mundo para sa monsters. Pero tahimik at matigas ang sagot ni Garou, wala akong kailangan sa'yo. Ayaw ko ng planong yan. Kay Gyoro, hindi ito sapat, sinabing wala siyang kakayahang tumanggi dahil may control na siya. Halos mo inig si Garou, pero hindi siya sumusuko. Dito nagsimula ang mas intense na bangayan, nagpakawala si Gyoro ng mas maraming power, at kahit natigil si Garou sandali, pinalalakas na lang nito ang sarili. Samantala, lumalabas mula sa dilim si Orochi, ang Monster King, at agad nagutos, tawirin niyo ito, wasakin. Binuhat ni Orochi si Garou but eventually pinakawalan, at habang nag-aaway, napapansin ni Garou na pumutok at tumagos sa torsong niya ang ilan sa mga horn attack. Pero sinasabi niya kay Orochi na kahit anong gawin mo, wala siyang pakialam, masaya siyang nakatagpo ng taong magtuturo sa kanya na gagawing mas malakas pa. Sa kabilang banda, naglalakad si Saitama sa labas, ordinaryong nagbibihis at nag-aayos, pero naramdaman niya ang kaguluhan sa paligid. Hindi nakaligtas ang ilang maliliit na monsters, isa lang na punch ni Saitama at natapos na ang iba. Dahil dito, unti-unting lumalim ang eksena, malaki ang laban. Habang umatake si Orochi, sabay niyang pinapatumba ang mga halimaw sa paligid. Si Garou naman ay pilit na iniiwasan ang mga atake niya at patuloy na tumatakbo. Pero habang tumatakas, naisip ni Garou na kung puro iwas lang ang gagawin niya, walang mangyayari. Kaya nagdesisyon siyang umatake pabalik. Iniisip niya na dahil dating tao si Orochi, baka pareho pa rin ang mga vital points nito kagaya dati. Kaya doon niya plano umatake. Pero biglang bamuka ang bibig ni Orochi, at laking gulat ni Garou nang makita niyang parang dragon pala ito. Maraming mga dragon-like heads ang lumalabas mula sa katawan ni Orochi. Sa isang iglap, naging napakalaking halimaw si Orochi. Natawa pa si Garou at sinabing, una aso ang pinadala niyo, ngayon giant worm naman. Ano ba tung nangyayari? Habang bumubuga ng apoy si Orochi, matatag pa rin si Garou sa kinatatayuan niya. Napamangha si Gyoro sa tapang ni Garou. Pero umatake ulit si Orochi gamit ang isang napakalakas na hampas mula sa bibig niya, dahilan para tumilapon si Garou. Sabi ni Gyoro, ang Orochi ay ultimate being. Wala kang laban sa kanya. Sumuko ka na. Pero sumagot si Garou, tumahimik ka. Isa akong henyo. At yang mga atake nyo, hindi na yan uubra sa akin. Alam kong malakas siya, pero yan lang naman. Diba? At isa pa, wala siyang dating halimaw, hindi ako natatakot sa kanya. Tapos sabi pa niya, sige, ipapakita ko sa'yo kung paano matakot. Ipapa-experience ko sa'yo ang tunay kong teknik. Naghanda rin si Orochi para umatake, at napansin ni Garou na ginagaya niya ang kanyang mga galaw. Sinabi ni Gyoro, akala mo lang ikaw ang henyo? Kaya kung kopyahin lahat ng moves at teknik mo. Kung gusto mong maging mas malakas ang pinagmulan mo, sige, ipakita mo. Sumagot si Orochi, gusto mong makakita ng takot? Heto, panoorin mo. Tumugon si Garou, sige. Nakopya mo lang ang teknik ko sa isang tingin, pero subukan mong tapatan ang buong fighting style ko. Tumalon si Garou para umatake, at handa rin si Orochi. Pero sa labanan, nagsimulang masaktan ulit si Garou. Sabi ni Gyoro, gusto mong talunin ang mga hero at maging halimaw. Pero wala man lang bakas ng pagiging halimaw sa'yo. Hindi mo kayang alisin ang pagiging tao mo. Habang nananatili kang mabuti sa puso, mas lalo kang magiging mahina. Kaya gagamitin ko ang oras ko para i-brainwash ka. Dagdag pa niya, at sigurado akong may S-class hero pang paparating. Kaya kailangan kong maghanda para doon. Pagkatapos nito, ipinakita ulit si Saitama. Napansin niyang galing sa ilalim ng lupa ang mga tunog. Pero nagtataka siya kung bakit biglang natahimik. Nagsisimula ang episode sa meeting ng mga hero, kung saan sinabi ni Child Emperor na nahanap na niya gamit ang satellite ang pinagkukutaan ng mga monster. Ayon sa datos, may halos 500 monsters doon. Ibig sabihin, bawat hero kailangan lumaban ng at least 60 monsters. Ang magiging totoong problema lang nila ay yung mga high-level monsters. Alam natin na yung centipede monster na lumabas dati ay miyembro rin ng Monster Association, kaya malaki ang posibilidad na mas marami pa silang Demon Class o Dragon Class na halimaw. Si Drive Knight raw ay matagal nang nakatuklas ng lokasyon at pumunta na roon para mag-imbestiga, pero mula noon,
wala na silang natanggap na balita. Posibleng napatay na siya ng mga monster. Sabi naman ni Darkshine, baka buhay pa siya dahil cyborg siya at kung sakali man, nagtatago lang. Sumingit si Zombieman at sinabing pwedeng sila rin ang susunod na madale, kaya dapat lahat alerto at maingat. Sagot naman ni Tatsumaki, hindi nila ako kaya. Pero kung may monster sa harap nila, dapat patumbahin agad, walang patumpik-tumpik. Sabi ni Puri Puri Prisoner, may mga dating kasamahan siyang ginawang monster at dinala sa hideout. Gusto niyang iligtas ang mga yon. Kaya kung may makita silang monster na naka-jail uniform, sabihin agad sa kanya. Sagot ni Atomic Samurai, may kaibigan din siyang naging monster, pero handa niya itong patayin. Tinanong niya kung may lunas pa ba kapag naging monster. Sabi ni Puri Puri, susubukan niya raw bigyan ng magical hug at kiss, baka sakaling bumalik sa ulirat. Nagbigay ng warning si Flashy Flash na si Monster King Orochi at Giragyoro ay siguradong dragon level threat. Hindi raw dapat labanan ng solo. Sagot ni Tatsumaki, akin na ang final boss. Kayo, linisin niyo ang daan sa mga small fry. Nagpaalala si Zombieman na ang mission nila ay iligtas ang isang bata. Kaya huwag gumamit ng sobrang lakas na makakasira ng buong lugar. Sabi ni Child Emperor, sobrang laki ng hideout kaya hindi malinaw kung nasaan ang final boss o kung saan nakakulong ang bata. Kaya naghihintay pa sila ng kompleto ang tropa. Biglang dumating si Amay Mask at nagreklamo kung bakit hindi siya inimbitahan sa meeting. Dahil member naman daw siya ng team at A-rank hero siya. Inisip ni Child Emperor na S-rank lang ang bababa sa ilalim, ang iba, kasama si Amay Mask, ay pang-support team sa itaas. Pero hindi raw niya sinabi agad dahil siguradong hindi magugustuhan ni Amay Mask. Inanunsyo na ni Child Emperor na ang attack team ay bababa, at ang support team ay mananatili sa itaas, na si Amay Mask ang magiging leader. Sabi ni Atomic Samurai, kaya nilang ubusin lahat ng monsters sa ilalim. Kung may makalusot, trabaho ng support team na tapusin yon. Kasama raw niya ang mga estudyante niya. Pero bigla namang sumabat si Amay Mask na sasama raw siya sa attack team. Sabi ni Tatsumaki, hindi mo ba naiintindihan? Lampas ito sa level mo. Hindi siya nakinig, at sinabi pa na kung gusto nila siyang leader, dapat siya na rin ang leader ng S-rank. Sagot ni Zombieman, tigilan mo. Credits lang ang habol mo, di ba? Sige, sa news, pangalan mo na ang ilalagay. Sumunod ka na lang sa plano. Biglang pinagdiskitahan ni Amay Mask si Zombieman. Immortal ka, di ba? Baka monster ka rin. Hindi namin alam ang buong powers mo. Paano kami magtitiwala na nasa side ka namin? Nauwi na sa gulo at sigawan ng mga hero. Sabi pa ni Amay Mask, kaya raw ginawa si Zombieman na S-rank ay para mapigilan ang kapangyarihan nito kung sakali. At para raw hindi ito gumawa ng kung ano-anong delikadong bagay. Kaya gusto niyang siya ang gawing leader ng lahat. Nag-init ang ulo ni Flashy Flash at handa nang makipaglaban kay Amay Mask, pero biglang may nag-announce na dumating na si King. Sinita pa ni Amay Mask si King kung bakit siya ang dapat sundin. At bakit daw ang baho niya, at bakit ang dumi. Sabi ni King, hindi pa raw siya nakakauwi nang tawagin siya, kaya hindi nakapagpalit ng damit. Tinanong ni Amay Mask bakit siya late, ano raw ba ang ginagawa niya? Sagot ni King, wala naman, nag-hotpot lang ako sa City G pero biglang nagsalita ang isang hero sa likod. Buong gabi siyang lumalaban sa monsters. Yung dugo sa damit niya, dugo ng halimaw. At sobrang pagod na raw si King kaya nila ito dinala. Sa isip ni King, bakit ba laging mali ang hinala ng mga to? Nagulat si Amay Mask, magdamag daw itong lumaban, mag-isa pa. Pati si Tatsumaki, na-impress. Sabi ni Amay Mask, tumaas daw lalo ang respeto niya kay King, at dahil kay King, tatapusin na niya ang gulo. Pero uulitin daw niya, sasama pa rin siya sa attack team. Dumating na rin ang support team. At oras na para umalis ang mga hero. Lumapit si Snake at sinabing sasama siya sa mission. Natawa si Stinger dahil akala raw niya si Snake ay puro fame at promotion lang ang habol. Sagot ni Snake, tama naman. Kapag natalo natin ang Monster Association, siguradong may promotion ako, and baka may sulat pa pangalan ko sa history. Umalis si Snake at kinausap ang support heroes. Trabaho nyo, kapag may monster na tumakas, patumbahin agad. Kapag nailigtas na ng S-class ang bata, kayo ang magbabalik sa kanya dito sa HQ ng ligtas.
Sabi ni Needle Star, masyadong malaking risk ang pagharap sa ganoong klaseng monsters, kaya dapat tumaas ang ranking nila pagkatapos. Sagot ni Snake, promise, tataas ang ranks nyo. Biglang nalaman ni Stinger na dumating na rin sina Bang at Bomb. Pumasok si Silver Fang, Bang, at sabi pa niya, nasira phone ko. Pwede bang makahingi ng bago? At dito napuputol ang eksena, kasunod ang pagbanggit sa Garo. May nakuha na ba silang balita kung nasa Monster Association nga ba siya o hindi? Tumanggi si Stitch, dahil bawal daw sabihin sa kanilang dalawa ang kahit anong detalye tungkol sa mission. Dahil nga Silver Fang ay pinabayaan niyang mabuhay si Garo, kaya hindi na sila gaanong nagtitiwala sa kanya ngayon. Naiintindihan naman ito ni Silver Fang. Biglang dumating si King. Ang totoo, nagtago lang siya sa room na to para hindi na siya may sama sa mission. Pero nagulat siya nang makita niyang nandito rin sina Bang at Bomb. Dahil sa nerbiyos, aksidente niyang nabanggit sa kanila na lahat ng S-Class heroes ay papunta na sa isang mission. At dahil kilala si Silver Fang sa pagiging madiskarte, napaamin pa niya si King ng iba pang detalye. Sabi pa ni Silver Fang, "Oy, nag-hotpot pa nga tayo dati. Ano pang kailangan mong itago?" Kaya napilitan si King ibunyag lahat. Tinanong ni Silver Fang kung alam ba ni Saitama na ang base ng mga monster ay nasa Ghost Town, malapit mismo sa bahay niya. Sabi ni King, hindi siguro. Kung alam yun ni Saitama, malamang mag-isa na siyang pumunta roon. Pag nagsimula ang mission, papasok ang lahat ng heroes sa iba't ibang direksyon. Sabi ni King, Saitama, Genos, pati kayong dalawa, sumama na kayo sa akin. Pero kontra yun sa utos ng Hero Association. Sabi ni Silver Fang, nandun din si Garo, di ba? Siyempre sasama kami. Okay, sagot ni King. Kita-kits tayo sa bahay ni Saitama. At umalis na siya, sabay buntong hinga, buti naman. Samantala, nagsisimula ng maglabasan ang lahat ng heroes para sa mission. Sa kabilang side, papunta na si Fubuki sa bahay ni Saitama. Inalis siya sa support team dahil na rin sa utos ni Tatsumaki, at tanggap naman yun ni Fubuki. Pero may sariling accounts pa siyang gustong singilin sa Monster Association. Gagamitin niya ang bagong grupo niya para makapag-revenge. Makikita rin natin si Genos na may bago ng katawan. Mas malakas na siya ngayon, pero minadali ni Dr. Casino ang armor, kaya limitado lang ito. Hindi niya pwedeng gamitin ang full power niya ng lampas 10 seconds dahil mababasag ang armor. At kapag sumabog ang energy core, patay si Genos. Nagkita sila ni Fubuki sa daan. Sabi ni Genos, ano na naman ang kailangan mo? Huwag mong isipin na pwede kang basta-basta na lang pumunta rito. Sagot ni Fubuki, ikaw nga rin lagi ka ring nandito. Sabi ni Genos, master ko siya, at kalahati ng rente dito ako ang nagbabayad. Nagulat si Fubuki, anong renta? Wala namang may-ari ang building na to. Allegedly nga nakatira si Saitama dito. Niloloko ka lang niya. Pumasok silang dalawa, pero wala si Saitama. Nag-isip si Genos, saan kaya nagpunta si Master? Wala naman sale ngayon. Dumating sina Bang at Bomb. Sabi nila, sasama sila kay King para atakihin ang base ng monsters. Gusto ring sumama ni Genos. Biglang dumating si King at nalaman niyang wala si Saitama. Ano gagawin natin? Hihintayin ba natin siya, o tutuloy tayo kahit wala siya? Sabi ni Fubuki, dapat hintayin natin siya. Malakas ang laban na to, kailangan natin si Saitama. Pero walang nakinig sa kanya. Nag-usap lang ang apat tungkol sa plano. Sabi ni Genos, mauna na kayo. Hihintayin ko si Master Saitama, at sabay kaming susugod. Sa isip ni King, anong silbi ng pagpunta ko kung wala si Saitama? Nasaan ka ba, Saitama? At makikita natin, nasa ilalim na pala ng sewer si Saitama. Samantala, dumating na rin sa Ghost Town ang ibang heroes. Tinanong ni Child Emperor, nasaan si King? May sumagot, sabi niya. Mauuna raw siya. Kaya sabi nila, huwag na siyang alalahanin, may sariling diskarte si King. Biglang may lumabas na monster sa harapan nila. Pagpasok ng episode, nakikita natin na lahat ng hero teams ay dumating na sa Z-City. Si Child Emperor nagtataka kung nasaan si King, kasi may nagsabi na nakita raw nila itong tumatakbo papunta sa area. Ayon sa schedule, dapat nagmo-move na ang assault team ngayon. Medyo napapairap si Child Emperor at iniisip niya, hay nako, umalis na naman tong si King ng mag-isa. Kailan ba niya titigilan to? Pero para sa ibang heroes, normal lang.
Sanay na sila na mabilis kumilos si King at gusto pa nga nilang makita ang lakas nito sa totoong laban. Habang nag-uusap pa sila, biglang may mga monsters na lumabas mula sa ilalim ng lupa. May mga sumusulpot din sa likod, kaya napapalibutan na sila. Biglang may tela na nalaglag mula sa itaas, pero hindi pala tela. Nag-transform ito at naging isang malaking monster. Sabay umatake pa ang mga monsters mula sa likod kaya napaatras ang grupo. Kinuha agad ni Child Emperor ang readings ng heat level. Nag-spike sa 150, kaya mas accurate niyang nakakalculate ang dami at posisyon ng monsters sa paligid. Pero biglang nagsalita si Tornado, kung tapos ka nang makipaglaro, tigilan mo na yang bilang-bilang. Wala nang kwenta, sumabat naman si Puri-Puri Prisoner, kung kulang ka sa confidence, pwede kang sumiksik sa likod ko. Yung monster na nag-transform mula sa tela nagsimulang magsalita. Sabi niya, akalain ko ba namang ganito lang karami ang ipapadala ng Hero Association? Ganito ba talaga kayo kaina? Tapos nagbitaw pa siya ng linya, magdasal na kayo sa mga tatay niyo. Biglang yumanig ang lupa, isang buong gusali ang inangat niya gamit ang psychic power niya. Sabi pa niya, lahat ng mata na nakikita niyo sa katawan ko, yan ang mga mata ng monsters na namatay laban sa heroes. Dati akong mahina, pero in-implant sa akin ni Gyoro ang mga mata nila. Lahat ng galit nila nasa akin na, kaya mas malakas ako kaysa dati. At oras na para gumanti. Hinampas niya pababa ang dalawang gusali papunta sa mga heroes. Buti na lang, mabilis gumawa si Tornado ng psychic barrier para protektahan sila, pero tinanggal din niya agad pagkasalo. Nagulat si Shinsho at sinigawan siya, anong ginagawa mo? Dapat pinoprotektahan mo kami hanggang dulo. Sagot ni Tornado, bakit ko kayo poprotektahan? Buti na lang, sinalo ni Puri-Puri Prisoner ang mga debris papunta kay Shinsho, tapos sumunod si Darkshine at pinigilan din ang bumabagsak na mga slabs. Tinanong muli ni Shinsho si Tornado, ano bang problema mo? Crucial moment na to, pero sagot lang ni Tornado, diretso at walang preno, kung hindi nyo kayang i-handle ang sarili nyo. Bakit pa kayo nandito? Kung magiging sagabal lang kayo, umalis na kayo. Sumang-ayon pa si Sweet Mask. Tama si Tatsamaki. Ang role nyo ay support, hindi pabigat. Mas delikado pa ang susunod. Kung heroes kayo, ipakita nyo. Binalingan ni Tornado ang monster at sabi niya, yung power boost mo, baliwala na. Alam kong nasa limit ka na. Sumagot naman ang monster, kilala kita, pati kapatid mong psychic. Pag napatay ko kayo, isasama ko pati mga mata nyo sa katawan ko. Doon na talaga uminit si Tornado at bigla siyang nag-release ng napakatinding psychic energy. Nagulat ang lahat ng heroes sa sobrang lakas niya. Habang nangyayari yun, biglang umatake ang mga monsters sa baba kaya sumugod ang A-class heroes. Si Twintail ang unang gumalaw gamit ang jet tools niya. May sniper monster na puntiryado siya, pero bago pa makarating ang bala, sumabog ang ulo ng sniper dahil may isa pang bala na tumama dito. Si One Shooter ang bumaril. Kasunod, gumamit si Green ng plant-based attacks para kontrolin ang movement ng monsters. Sabi niya, matagal niya nang pinagpraktisan yun. Pagkatapos niyang pigilan ang mga kalaban, sinabihan niya ang iba, "Oh siya, pinigil ko na sila." Sumugod agad si Sad Scent Moonthake Brothers. May isa pang A-class hero na nagpapakitang gilas kay Sweet Mask. May hawak siyang chain mace, binabato niya ang malaking monster, sinasalo niya ulit, sabay iikot. Medyo na-impress pa si Sweet Mask. Next, ipinakita si Feather, Class A rank 34. After niya, biglang sumulpot si Shadowring, Class A rank 32. Tinanong pa siya ni Flashy Flash, saan ka nag-training? Wala namang babae sa dojo namin Kaya mabilis siyang tumakbo palayo. Sa kabilang banda, nag-observe si Child Emperor. Sabi niya, mukhang maayos naman ang takbo ng labanan. Sumagot si Shinsho, oo, pero kahit A-class sila, umaasa pa rin tayo sa S-class kung mas lumala pa to. Nagpakita pa ang iba pang heroes, at isang Class C rank 300 hero na si 100 Poisons, na gumamit ng Venom Knife para patumbahin ang isang monster na muntik na kay Shinsho. After that, dumating si Captain Mizuki, Class B rank 71. Super athletic niya at parang gumagawa ng Olympic moves habang lumalaban, pole vault, javelin throw, hammer throw, pero dahil sobrang dami ng monsters, medyo nalalamangan pa rin siya.
Mabuti na lang dumating si Darkshine at sinagip siya, sabay durog sa kalaban. May isa pang hero, si Gearspur, na sinusubukang gumamit ng psychic tools niya through his mask, pero hindi niya makontrol dahil kinakabahan siya. Biglang may napakalakas na pagsabog sa paligid niya at naglaho ang lahat ng monsters. Akala niya siya ang may gawa, pero hindi pala. Dumating si Iayan, Okame Itachi, at Bushido, ang tatlong disciples ng Atomic Samurai, at sobrang dami na nilang na-take down na monsters. Biglang dumadating ang mas marami at mas malalakas na monsters. Doon lumalabas ang Rhino Wrestler, at nagyayabang pa na hindi niya kailangan ng tulong mula kay Gyoro o kay Orochi. Sabi niya, kaya niyang patayin lahat ng mag-isa. May isang lalaki na lumabas at nagsabi na dati siyang kasama sa Wizard Bunch. Gumamit siya ng special attack na Violent Star, pero walang epekto sa Rhino. Tinapon lang siya ni Rhino at binigyan ng 25 points. Sunod na sumubok si Captain Mizuki, gamit ang sarili niyang tool para ipukpok sa ulo ng Rhino na parang shot put. Pero dude, wala ring epekto. Binilan siya ni Rhino ng 30 points. May isa pang sniper na tumira sa sungay ni Rhino, pero walang nangyari, at 15 points lang ang binigay sa kanya. Sabi ni Rhino, araw-araw niya raw time train ang sarili niya para maging pinakamalakas sa buong mundo. Hanggat hindi niya napapatunayang siya ang ultimate power, hindi siya hihinto. Kaya umatake siya sa lahat. Biglang dumating si Air, Class A rank 2, at sinubukang harangan ng atake gamit ang espada. Pero kahit galing niya, wala pa ring epekto. Akala ng ibang hero, ito na ang pagkakataon para sabay-sabay umatake. Pero isa-isa lang silang pinipitik ni Rhino at binibigyan ng kung ano-anong puntos, doon nila na-realize na sobrang lakas talaga niya. Isa siyang demon-level monster na kilala bilang Rhino Wrestler. Habang lahat to nangyayari, si Gyoro ay nag-spy gamit ang drone-like tool. Nalulula siya dahil ang bilis ng evolution ni Rhino. Pero hindi pa rin tumitigil si Rhino sa paghahanap ng mas malalakas na kalaban para lalo pang lumakas. At dito pumapasok ang bigating S-Class, Atomic Samurai. Sabi niya, tabi ka dyan. Ako na bahala, gagawin ko siyang chicharon. Sumigaw si Rhino na handa siyang tumanggap ng attack at magbibigay pa siya ng points. Iniisip ng lahat na walang epekto ang kahit anong espada sa Rhino. Pero pag-atake ni Rhino, isang iglap lang, naihugot at naibalik ni Atomic Samurai ang espada niya nang hindi natin napansin. Sabi niya, okay na. Tapos na. Nagulat si Rhino kasi hindi niya nakita ang ginawa. Tinanong pa niya kung magkano ang binigay na puntos. Biglang napansin natin, putol na pala ang sungay niya. Akala ko kaya ko ang kahit sinong S-Class. Pero huli na, binigyan siya ni Atomic Samurai ng 100 points, sabay ginawang piraso-piraso sa isang iglap. Pagkatapos noon, tumuloy si Atomic Samurai sa pagputol ng ibang monsters, meron pa siyang pinatay gamit lang toothpick. Sobrang bilis at linas, kaya nagulat lahat ng A-class hero na nanunood. Kasunod na dumating si Flashy Flash, at nag-umpisa siyang lipulin ng mga monster gamit ang flashy speed at sword techniques niya. Maging si Shadow Ring ay napaano tong technique na to, bro. Nagka-hope ang monsters na baka kahit isang hero man lang ay kaya nilang talunin, kaya sabay-sabay nilang tinarget si Psychos. Pero bago pa man sila makalapit, dumating si Captain Mizuki, at agad namang pumagitna si Darkshine. Sabi niya, magpahinga ka na muna. Ako na. Habang tumatakbo pa lang si Darkshine, nadudurog na ang mga monster sa impact ng muscles niya, kaya napahanga si Mizuki. Pagkatapos, dumating si Puri-Puri Prisoner, sinabihan ng lahat na umatras, at ginawang paste ng isang monster na umatake sa kanya. Lahat ng A-class hero ay litong-lito sa kapangyarihan ng S-class. Biglang lumabas ang multi-eyed monster na nakita sa simula ng episode. Ginawa na pala siyang lumpia wrapper ni Tatsumaki. Habang lahat to nangyayari, nanunood si Gyoro mula sa itaas. Pero biglang pinuputol ni Child Emperor ang device niya at sinabing tumigil na siya sa pag-espya. Sabi ni Gyoro, gusto sana niyang makita si King lumaban, kasi baka doon palang may chance silang manalo. Sa ibang banda, may grupo ng monsters na nakatakas mula sa labanan at napunta kay Orochi. Dahil mahina sila at ayaw na lumaban, ginawang cube ni Gyoro gamit ang psychic powers niya at ipain kay Orochi. Binalaan pa niya ang lahat na kung ayaw nilang maging pagkain, kailangan nilang kumuha ng impormasyon tungkol sa heroes at patayin sila.
Hindi raw sila dapat matakot sa tao, lahat patayin. Lumipat ang eksena sa heroes na pumapasok sa underground base para harapin ang Monster Association. Habang naglalakad si Flashy Flash sa loob ng hideout, dala niya ang transmitter na binigay ni Child Emperor, kung saan nakasave ang buong mapa ng lugar. Doon din sila nagko-communicate at time track ang isa't isa para hindi mawala sa maze-like hideout na to. Biglang may mga monsters na hamarang sa kanya, pero sa isang kisap mata lang, napuruhan na silang lahat ni Flash. Tuloy-tuloy lang siya sa paghahanap sa hostage. Pero sa gitna ng daan, sumulpot sina Gale Wind at Hellfire Flame. Agad umatake si Flash sa sobrang bilis, pero naiwasan ng dalawa. Seryoso, Flash? Yan na ba ang top speed mo? Ikaw ang may responsibilidad sa nangyari sa Final 44 incident. Handa ka na ba? Mabilis na nagpalitan ng atake si Flash at Hellfire, pantay ang kanilang bilis at lakas. Tumalon si Flash para umiwas, pero sa itaas, may trap si Wind na gawa sa steel wires. Sinubukan siyang hiwain ng trap, pero nakaiwas pa rin si Flash. Naka-escape ka, pero hindi ko inexpect na papasok ka rito ng mag-isa. Mukhang sobra ang kumpiyansa mo. In-analyze ni Flash ang sitwasyon. Tapos hinawakan niya ang espada niya ng pabaliktad. Akala ni Wind, trap na siya at tatangkain niyang tumakas, na magiging dahilan para mapire-piraso siya sa steel webs. Pero bigla, umatake si Flash at pati ang pader ay nalaslas niya. Dinala siya ng dalawa sa isang mas maluwang na lugar. Paglapag nila, agad sumugod si Wind. Umiwas si Flash, pero pinag-combo siya ni Wind at Hellfire. Nahulog siya, pero kumapit gamit ang espada para hindi tuluyang bumagsak. Maganda no? Inagaw namin tong lugar sa isang monster. Dito namin ibubuhos ang totoong lakas namin. At ngayong nandito ka na, kami, ang Golden 37, ang papatay sa'yo. Nagpatuloy ang bakbakan, tatlo silang nagtatagisan ng sobrang bilis na halos hindi na makita ang galaw. Teka, sino ba ang nag-hire sa inyo? Tanong ni Flash. Para pagkatapos kong tapusin ang Monster Association, siya naman ang uunahin ko. Nagbitiw ng pangalan si Wind, pero bago pa niya matapos, nalaman natin, patay na pala ang taong yon. Nagbanggit pa ng ilang pangalan si Wind, pero lahat sila, pinatay na rin ni Flash. Kung tapos ka na sa mga walang kwentang tanong, pwede mo bang sabihin kung sino talagang nagpadala sa'yo? Lahat ng binanggit ko, plano naming patayin pagkatapos mo. Sumugod silang dalawa. Tinamaan ang lupa, ang pader, ang hangin, pero hindi si Flash. Umatake si Flash pero nakaiwas din sila. Tigilan ninyo ang laro. Ilabas nyo na ang monster power ninyo. Pagkakita ko pa lang sa inyo, may kakaiba akong naramdaman. Alam kong ayaw nyo makipaglaban sa loob, dinala nyo ako rito sa open space kasi hindi nyo kayang gamitin ang full speed nyo bilang monsters. Tama, pero hindi ibig sabihin na kaya niyong higaitan ako. Nag-transform ang dalawa sa kanilang monster forms at nagsimulang umatake ng sabay, sobrang lakas at bilis. Nasisira ang lupa sa impact. Pero kahit ganun, naiwasan pa rin ni Flash ang fatal hits. Hanggang sa mabasag ang espada ni Hellfire ng suweti ni Flash. Ngayon ko naiintindihan kung bakit tinatawag kanilang genius, bulong ni Wind. Sa technical precision, mas mataas ka. Wala kang sabit sa speed at power. Kahit sinong normal monster, matagal nang patay sa'yo. Akala nyo ba mananalo kayo sa akin? Sagot ni Flash. Kabado kayo kasi alam kong lahat ng galaw ninyo. Ako ang may pinakamalupit na training. Kayong dalawa, hindi ninyo alam ang fundamentals. Kahit gaano kabilis ang atake, kung sablay ang basics, madali ko kayong babasagin. Nagalit ang dalawa. Fine. Hindi na kami lalaban bilang ninja. Lalaban kami bilang monsters. Ipapakita namin ang overwhelming speed na hindi mo kayang salubungin. Tumalon silang tatlo ng sabay, nag-clash sa ere. Sa sobrang bilis, halos hindi na makita kung sino ang tumatama. Tinanggal ni Wind at Hellfire ang espada ni Flash at sinugod siya ng buong puwersa. Napaatras si Flash hanggang sa bumagsak siya. Pero sa mismong paghulog, sinapak niya sila gamit ang sunod-sunod na kicks. Kinuha pabalik ang espada, at ginamit ang ultimate technique niya, tinadtad niya silang dalawa, pati ang lugar na pinagtitilisan nila ay halos nag-iba. Hinihintay ko lang ang tamang timing para kayong dalawa tapusin. Kung may nakaligtas sa inyo, magiging malaking problema ko pa kayo. Pagkarinig nito, tumawa si Wind.
Assassins kami, lagi lang nasa dilim at ginagamit ng iba. Kaya gusto naming makontrol ang lahat kahit isang beses. Naghahanap kami ng power, pero kahit anong gawin namin, hindi kami naging sapat. Sabihin mo nga, Flash, ano bang kulang sa amin? Biglang bumigay ang platform at nahulog silang dalawa. Sumagot si Flash, simple lang. Kulang kayo sa training. Kaya ganito ang ending ninyo. Umalis na si Flash papunta sa susunod na area, pero naliligaw na siya. Sinubukan niyang gamitin ang transmitter, pero nahulog yun sa tubig at nasira. Sa labas, tinitingnan ni Child Emperor ang location ng lahat ng heroes. Na-realize niyang sira ang transmitter ni Flash. May monster na sumugod kay Child Emperor, pero binaril ito ng sunod-sunod ng mini-robot niya. At dito natin nakikitang hinahanap ni Child Emperor ang katawan ni Metal Knight. Pagtingin ni Child Emperor sa katawan ni Metal Knight, sobra siyang nagulat. Ginawa ni Metal Knight ang body niya na sobrang durable, pero ganito pa rin ang kinalabasan. Si Monster King Orochiba ang may gawa nito? Anong klase ng attack ang ginamit niya? Child Emperor hopes na sana hindi siya mismo ang makaharap kay Orochi. Wala namang naiwan na message si Metal Knight, kaya napilitan si Child Emperor na i-scan ang loob ng body nito para ma-extract ang data, baka nandito ang lokasyon ng hostage. Habang sinusuri niya, napansin niyang parang may nag-attempt pa na i-reassemble si Metal Knight. At yung mga parts na nakakalat, halatang maingat na disassemble. Ibig bang sabihin, may monster din na marunong sa ganitong technology? At dahil namap na ni Metal Knight ang buong ruta, plano na niyang simulan ang rescue. Para kumalma, dumukot pa siya ng lollipop. Pero biglang dumating si Phoenix Man, na winasak ang isa sa mga robot niya. Oy, parang nag-e-enjoy ka, bata. Masarap maging bata, no? Wala kang iniisip. Pero kahit bata ka, di kita palalampasin. Ako ang middle manager dito. Hindi man ako leader, nirerespeto ako ng Monster Association. Hindi ka dapat naniwala sa mga matatanda. Tingnan mo ko, hindi ako naniniwala kahit kanino. Ginagamit ko lang ang Monster Association bilang stepping stone. Pagkatapos nito, kukunin ko ang title ni King Orochi. At ngayon, Child Emperor, mamatay ka. Sumugod si Phoenix Man, pero may transparent shield na inilagay si Child Emperor sa harap niya. Tumama si Phoenix Man, naputol ang leeg, at agad siyang sinagot ni Child Emperor ng sunod-sunod na weapons mula sa backpack hanggang tuluyang mamatay. Sa banda ng hostage room, may mga monster na nagbabantay. May frog-like creature na kumapit sa bibig ng bata. Pero yun pala ay gadget ni Child Emperor, habang sabay niyang pinapalabas ang poison gas na nagpabagsak sa mga monster. Yung frog ay naging parang gas mask para sa hostage. Biglang umatake ang isang jelly monster. Gumawa ng shield si Child Emperor, nag-fire ng laser, pero walang epekto. Kumuha pa siya ng iba't ibang weapons, pero wala pa ring tumatalab. Natawa ang jelly monster, kaya tinapunan niya ito ng fuel, at sinilaban. Natunaw ang monster at umalis na sila kasama ang hostage. Habang naglalakad, nagreklamo pa ang anak ni Narinki. Bakit ang tagal mo? Late ka. Pero nung tumingin si Child Emperor sa kanya ng masama, natahimik agad ang bata. Bigla siyang nakaramdam na may paparating. Kaya nagpauna siya ng tank drone para salubungin ang kalaban. Pero sa isang iglap, kinat lang ng monster ang tank. At lumabas kung sino siya. G5. Robot. Okay. Mechanical type. Sinubukan niya itong eye-trap sa electric field para ma-shutdown gamit ang high voltage, pero walang epekto. Nakawala si G5 na parang walang nangyari. Kaya tinawag ni Child Emperor ang iba pa niyang robots. Nagsama-sama ang mga ito at naging isang higanteng mech. Nagbanggaan ang mech at si G5. Nag-launch si Child Emperor ng missiles para i-freeze ang galaw ni G5, at doon nagsimulang tagpa-tagpasin ng mech ang katawan nito. Sinamantala ni Child Emperor ang opening para kunin ang anak ni Narinki at tumakbo palabas, priority ang safety ng hostage. Nagsisimula ang episode eksakto kung saan nagtapos ang huli, kung saan biglang humarap si Child Emperor at ang batang hostage sa isang robot. Dahil dito, napilitan silang tumakbo palayo. Sinabi ng bata, bakit hindi ka lumaban? Bakit tatakbo lang tayo? Sagot ni Child Emperor, malakas ang robot at magiging aksaya lang ng oras ang makipaglaban ngayon, hindi iyon ang priority nila. Habang tumatakbo sila, napagod ang bata at napansin niyang may nakahandusay na Phoenix Monster sa harap nila.
Pinakalma siya ni Child Emperor at sinabing, "Huwag kang mag-alala, ito yung monster na tinalo ko kanina." Napansin ng bata na mukhang cartoon character ang itsura nito, parang Dunking Bird. Naalala ni Child Emperor na may nabanggit nga ang bata tungkol sa isang animal costume. Tinanong niya kung sikat ba yon, at ipinaliwanag ng bata na dati itong galing sa isang comedy show na tinatawag na Animal Emperor, kung saan ang Dunking Bird ay tanga, laging namamatay, pero palaging bumabalik sa susunod na episode na parang walang nangyari. Dito napaisip si Child Emperor. Hindi talaga predictable ang mga monsters. Habang papalayo na sana sila, biglang nagliwanag ang Phoenix Monster, at muling bumangon. Dito niya inihayag ang bago niyang anyo, Phoenix Man, isang dragon-level threat. Nagpalitan sila ng mga atake, madaling iniwasan ni Child Emperor ang mga suntok at tuka ng kalaban habang pinoprotektahan din ang bata. Inilagay niya ang bata sa loob ng isang protective shield, at tumakbo paarap sa kalaban, alam niyang kailangan niyang harapin ito mag-isa. Handa na si Child Emperor, buo ang loob niyang talunin muli ang kalaban. Pero ngayon, ina-adapt na ni Phoenix Man ang mga galaw niya. Muli itong umatake gamit ang tuka, at nabutas ang shield, tinamaan si Child Emperor. Lalong nasiyahan si Phoenix Man sa pakiramdam ng lumalakas siya. Sinabi pa nito, "Huwag kang umiyak, mabilis kitang papatayin." Sumagot si Child Emperor na hindi siya umiiyak sa takot, kundi dahil napansin niya ang kahinaan ni Phoenix Man. Kahit hindi ito top ranker, nagulat siya kung gaano ito kalakas. Dahil dito, inilabas niya ang kanyang huling baraha, ang Brave Giant. Isang combat robot suit na itinanim ni Dr. Beaufoy sa underground bilang paghahanda sa ganitong sitwasyon. Nagtaka ang bata kung bakit hindi niya ito ginamit agad. Napansin din ito ni Phoenix Man at napagtanto na may limitasyon ang suit, at tama nga, may timer sa likod ni Child Emperor. Ibig sabihin, kailangan niyang magmadali. Sumunod ang sunod-sunod na mabibigat na atake. Kahit si Phoenix Man ang may kaunting advantage, hindi umatras si Child Emperor. Napansin ni Phoenix Man ang init at energy output ng suit at naisip na may time limit ito. Sinadya niyang i-delay ang laban para maubos ang oras ni Child Emperor. Naglabas si Child Emperor ng electric shocks, pero kahit ang final punch niya ay napigilan pa rin. Gumamit si Phoenix Man ng buong lakas at binasag ang lupa, hinayla pababa ang laban. Nasa bingit na ng battery explosion ng Brave Giant, habang lalo pang lumalakas si Phoenix Man. Kapag hindi siya napigilan agad, hindi na iligtas ang hostage. Sinubukan ni Child Emperor na humingi ng tulong at tinawag si Flashy Flash, pero ang natuntun lang niya ay transmitter, na nalaglag habang nakikipaglaban ito sa mga ninja. Ibig sabihin, wala siyang backup. Muling umatake si Phoenix Man at sinabi, "Siguradong isa ka ng S-class hero kung nagawa mo akong itulak sa anyong ito." Nagpanik ang bata, bakit buhay pa rin ang monster? Pero alam ni Child Emperor na habang tumatagal, mas tumataas ang threat level nito. Kaya kailangan na talaga itong tapusin. Ipinakita ang isip ni Phoenix Man, kung paano niya unti-unting nakalimutan ang pagiging tao habang suot ang costume. Kinausap siya nito, binigyan ng lakas, at ngayon ay nasa Phoenix Brilliant Eagle mode na siya. Malubhang nasugatan si Child Emperor. Dahil nasa tubig sila, pumasok na rin ang tubig sa suit. Ininsulto siya ni Phoenix Man, sinabing pang-display lang siya. Pero sumagot si Child Emperor, "Kung totoo yan, hindi ko gagawin ang lahat ng ito." Nagpasalamat pa si Phoenix Man dahil tinulungan siyang mag-evolve, at ipinakita ang bagong attack. Light of the New King's Awakening. Biglang nabuhay ang mga patay na monsters sa paligid, parang binigyan sila ng life energy. Hindi maintindihan ni Child Emperor ang kapangyarihan. Masayang-masaya si Phoenix Man, ang costume daw ay ginawa talaga para dito. Nilimitahan niya ang sarili niyang life energy at ipinasa ito sa iba. Habang nakikipaglaban si Child Emperor, mas lalo pang nasisiyahan si Phoenix Man dahil sa galit, lungkot, at puot na matagal nang nasa loob niya. May hawak na ngayon si Phoenix Man na bata. Sinubukan ni Child Emperor na iligtas ito, pero lumipad palayo ang kalaban, kumbinsidong wala na siyang katapat, kahit si Garo o Monster King Orochi. Dumating ang iba pang robots ni Child Emperor. Ang kamay ng Brave Giant ay nag-transform bilang drill at umatake kay Phoenix Man. 10 segundo na lang ang natitira.
Inipon ni Child Emperor ang lahat ng natitirang energy, maximum output, at ibinuhos ito sa isang final punch na tumama sa lupa. Nawasak ang mga monsters, at si Child Emperor ay itinulak paitaas, pinagsama ang natitirang robots, at naayos muli ang kanyang braso. Matapos nito, handa na ulit si Child Emperor at inilunsad niya ang isa pang huling atake laban kay Phoenix Man. Inisip ni Phoenix Man na kaya na naman niya itong basahin at iwasan. Pero isang segundo na lang ang natitira, at doon na ibinuhos ni Child Emperor ang lahat ng natitirang lakas sa iisang atake. Sa malaking hukay na nabuo dahil sa matinding laban, maraming monsters ang naroon, pero ang apoy na sumabog mula sa ilalim ay bumutes paitaas, tinagos ang buong espasyo. Pagkatapos ng pagsabog, ipinakita si Child Emperor, biglang nag-shutdown ang buong sistema niya. Akala ng bata ay wala na siya, pero nang makita niyang buhay pa si Child Emperor, napahinga siya ng maluwag. Si Child Emperor naman ay iniisip kung ligtas ba ang lahat. Ipinakita rin si Phoenix Man, halos kalahating sunog na ang katawan. Pero buhay pa rin. Sinabi niya na natuto siyang mabuhay sa dilim, at ang bagong anyong hari ay isang biyaya para sa kanya. Pinuri pa niya si Child Emperor. Magaling kang bata, pero tingnan mo kung anong ginawa mo sa costume ko. Kaya ayoko sa mga bata. Sinagot siya ni Child Emperor. Tama na yan, sumuko ka na. Pero tumawa si Phoenix Man at sinabing nakita na niya si Metal Knight, at darating din ang Monster Association para kunin ang teknolohiya ni Child Emperor at pag-aralan ito. Kung dumating ka sana ng tahimik, tahimik din sana kitang pinatay. Pero ngayon, hindi na kita patatawarin. Kalmadong sagot ni Child Emperor. Walang problema, paparating na ang backup, maghintay ka lang. Tinukoy niya na may shield pa siya, kaya hindi siya lumalabas. Ngumisi si Phoenix Man at sinabi, alam mo ba ang woodpecker? Alam mo ba kung gaano kalakas ang tukoy nila? Bigla itong umatake gamit ang maraming bird-type projectiles, at pagkatapos ng isang matinding peck attack, tuluyang nawasak ang robot ni Child Emperor. Pero kahit ganoon, nakatayo pa rin si Phoenix Man. Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Ngayon, oras na ng parusa. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa loob ng costume at bigla na lang siyang tumawa ng malakas. Hindi maintindihan ng bata at ni Child Emperor kung ano ang nangyayari. Lumalabas na habang naglalaban sila kanina, may inilabas na maliit na robot si Child Emperor sa loob ng costume, isang tickling device. Dahil dito, sobrang natitickle si Phoenix Man. Sabi ni Child Emperor, kahit gaano ka kangas bilang Dunking Bird, sobrang sensitive mo pa rin sa loob. Sa sobrang kiliti, sinimula ni Phoenix Man na punitin ang sarili niyang costume. Walang ibang makakagawa nito kundi siya mismo. Pagkawala ng costume, nawala rin ang kapangyarihan niya. Dito na agad umatake si Child Emperor, at tuluyan ang natalo si Phoenix Man. Kasabay nito, ipinakita sina Hellfire Flame at Gale Wind, na parehong gulat na gulat. Ano to? Bakit hubad sila? Lumipat ang eksena kay Saitama. Litong-lito siya at sinabing, kanina lindol, ngayon parang may sumasabog, ano bang nangyayari dito? Samantala, tumakas sina Flame at Wind, galit na galit. Saan napunta si Flashy Flash? Bakit niya tayo iniwang ganito? Papasukin namin siya. Bigla nilang nakita si Saitama at agad siyang inatake. Madaling nakaiwas si Saitama at nagtanong, Oy, anong problema? Kakakilala lang natin Nagulat ang dalawa, nabasa ni Saitama ang mga galaw nila. Hindi ka namin pwedeng hayaang mabuhay, pero may mas mahalaga pa kaming papatayin. Babalikan ka namin, tandaan mo ang mukha namin. At naglaho sila sa harap ni Saitama. Napakamot siya ng ulo at sinabi, bakit ang babaho ng mga taong nasa underground? Scene change ulit. Bumalik tayo kay Child Emperor, na isa-isang tinanggal ang lahat ng piraso ng costume ni Phoenix Man. Wala nang natitirang kapangyarihan, hindi na siya muling mabubuhay. Sinabi ng bata, grabe, sobrang natakot ako. Ang hirap mong tingnan na parang S-class hero. Sumagot si Child Emperor, tama ka, masyadong malakas ang kalaban. Kahit ako, nagpanik. Sabi ng bata, basta huwag kang matalo bago mo ako maihatid pa uwi. Inon ni Child Emperor ang mikropono at nag-announce. Natagpuan na ang hostage. Paakyat na kami sa surface. Sundin ang plano. Napakadelikado ng mga kalaban, huwag nang pumasok ng masyadong malalim. Narinig niya ang boses ni Zombie Man. Salamat.
Kung wala ka, hindi namin magagawa to. Sa ngalan ng lahat, salamat. Nagpasalamat din si Child Emperor, pero may isang tanong siya sa bata. Mag-isa ka lang ba talagang narito? Nagsinungaling ang bata. Sa tingin ko, oo. Sabi ni Child Emperor. Sige, ihahatid kita hanggang exit. Walang mangyayari sa'yo. Sa simula ng episode, ipinakita si Zombie Man. Isang S-class hero na nakapatay na ng napakaraming halimaw. Habang naglalakad siya, iniisip niya ang plano ni na Child Emperor, na kapag nalaman ng mga monster ang pag-atake, siguradong magkakahiwa-hiwalay ang mga ito para makatakas. Hanggang sa biglang may isang malakas na halimaw ang umatake sa kanya at sinabi, "Ikaw si Zombie Man, di ba? Mamatay ka na ngayon." Ginamit ni Zombie Man ang lahat, baril, palakol, espada, kahit ano, pero ramdam na niya ang mga tama. Kahit immortal siya, nararamdaman pa rin niya ang sakit, pero kahit duguan na, may mga monster pang sumugod para tapusin siya, at isa-isa pa rin niyang pinapatay ang mga ito. Maya-maya, nakarating siya sa isang pintuan at sinilip kung ano ang nasa likod. Alam na niyang walang magandang naghihintay, pero pumasok pa rin siya. Sa loob, may isang madilim na karakter na nagsabi, "Matagal na kitang hinihintay, hero." Doon ipinakita ang isang demon-level monster na ang pangalan ay Pureblood, isang vampire. Palibot sa kanila ang maraming monster na sumisigaw at nag-uudyok, gusto nilang magpatayan ang dalawa. May nagsasabing huwag daw bilisan, may nagsasabing tapusin na agad ang hero, kahit sino raw ang mamatay. Panalo sila. Tinanong ni Zombie Man kung bakit parang gusto rin siyang patayin ng mga kapwa niya monster, pero sagot ni Pureblood, naiinggit lang daw ang mga yun sa kanya at hindi nila kayang abutin ang level ng talento niya. Doon na tuluyang nagsimula ang laban, isang S-class hero laban sa isang kinamumuhiang vampire, habang ang mga monster sa paligid ay sabik na sabik manood, dahil plano nilang patayin ang sinumang matirang buhay pagkatapos ng laban. Sinabi ni Pureblood na huwag nang intindihin ng iba at mag-focus na lang si Zombie Man sa kanya. Tinanong pa niya kung S-class hero ba talaga si Zombie Man, pero bago pa makasagot, agad na nagpaputok ng baril si Zombie Man. Kasabay nito, biglang kinagat ni Pureblood ang leg niya. Natuwa ang mga monster dahil pareho silang nag-surprise attack, pero unang tumama ang vampire. Pero biglang nilura ni Pureblood ang dugo at sinabi niyang pinakapangit daw ang lasa ng dugo ni Zombie Man at hindi niya kayang inumin. Akala ng mga monster, tapos na ang laban, tinawag pa nilang mahina ang hero. Pero biglang tumayo ulit si Zombie Man. Natawa si Pureblood at sinabi na ginagamit lang daw ni Zombie Man ang huling buhay niya para makatayo, at hindi raw siya magiging espesyal dahil doon. Ipinagmalaki niya na siya ay isang tunay na vampire na nagmamana ng supernatural power sa dugo, henerasyon matapos ang henerasyon, at malinaw raw ang agwat ng lakas nila. Pero hindi tumigil si Zombie Man. Inubos niya ang magazine ng baril, pero hinuhuli lang ng vampire ang mga bala at ibinabato pabalik kay Zombie Man. Tinamaan si Zombie Man at bumagsak ulit sa lupa, pero tumayo na naman siya. Nagulat si Pureblood dahil dapat daw wasak na ang utak at vital organs niya, at dapat patay na siya. Doon niya naalala na may narinig siyang kwento tungkol sa isang immortal na hero. Nagsimula ang hand-to-hand combat, baril, espada, suntok, kagat, walang tigil ang laban. Kahit baluktot na ang leeg ni Zombie Man at butas-butas ang katawan niya, hindi pa rin siya tumitigil. Nang kutsain ng ibang monster si Pureblood, pinagpapatay niya ang mga ito at sinisip-sip ang dugo nila para mag-regenerate. Sinabi pa niya na huwag isipin ni Zombie Man na siya lang ang kayang mag-heal, pero may hangganan din daw ang regeneration at dudurugin niya raw si Zombie Man ng pira-piraso. Pinakawalan ni Pureblood ang kanyang mga paniki, na tumatagos sa katawan ni Zombie Man at pati ibang monster ay nadamay at namatay. Natakot ang natitira at nagsitakbuhan. Isang paniki ang na-stuck mismo sa balikat ni Zombie Man, dahil sobrang bilis ng paghilom ng sugat niya at hindi na ito nakalabas. Sinabi ni Zombie Man na hindi na siya makagalaw, pero wala na siyang choice, at sinigawan niya si Pureblood na maglalaro sila ng dugong-dugo ngayon, kaya maghanda na siya. Pagkatapos ay ipinakita ang eksena 30 minuto ang lumipas. Halos durog na durog si Pureblood. Puro pira-piraso na lang ang natira sa katawan niya. Sinabi ng vampire na napakaraming beses na niyang napatay si Zombie Man at dapat matagal na siyang patay, pero sagot ni Zombie Man na mahigit 200 beses na siyang natalo, at mukhang nakuha na niya ang unang panalo niya ngayon. Natalo si Pureblood,
kahit ayaw pa rin itong tanggapin ang pagkatalo. Pagkatapos nito, tumalikod si Zombieman at naglakad palabas, papunta sa gate. Doon, nagsalita ang mga natitirang monster at sinabing pagod na siya, kaya ngayon na raw ang pagkakataon nilang umatake. Pagkatapos nito, tumayo ulit si Zombieman at sinabi niya sa mga monster, 30 kayo. Akala nyo ba tatakbo ako dahil lang sa dami nyo? Paglabas natin sa gate, biglang maririnig ang mga sigaw at tunog ng pagkakapunit at pagkakahiwa, sunod-sunod na pinapatay ang mga monster. Ilang sandali pa, lumabas si Zombieman, at sinabi niyang kailangan lang niya ng ilang minutong pahinga para tuluyang mag-heal. Dahil grabe na ang tinamo niyang sugat. Umupo muna siya. Kinuha ang lollipop ni Child Emperor, at sinimulang kainin. Maya-maya, may voice message si Child Emperor na dumating sa lahat, nasagip na raw niya ang mga hostage at paakyat na sila sa surface, at pinaalalahanan niya ang lahat na sundin ang plano at iwasan ang direktang laban, dahil sobrang delikado ng mga kalaban. Sumagot si Zombieman at sinabi, Zombieman ito. Hindi namin magagawa to kung wala ka. Salamat, at nagpapasalamat ako sa iyo para sa aming lahat. Pagkatapos noon, tuluyan nang nakapag-heal si Zombieman at umalis na ulit, handa nang pumatay pa ng mas maraming monster. Paglipat ng eksena, ipinakita ang Pig God, na may kaharap na napakalaking monster. Tinutukso pa niya ito, sinasabing isa lang daw itong insektong kakainin niya, dahil siya ay isang halimaw na hinding-hindi nabubusog. Inatake siya ng monster at doon biglang nag-cut ang eksena. Sumunod na ipinakita ang 3 disipulo ni Atomic Samurai, sina Iayan, Okame Itachi, at Bushido na handa ng lumaban. Sa harap nila ay ang Narinkis Private Squad, na ngayon ay kontrolado na ng isang monster. Ibig sabihin, kailangan nilang labanan ang mga ito nang hindi sila pinapatay. Dito na ipinakita ang monster na si Dues, na tuwang-tuwa nang makita ang 3 samurai dahil gusto niya silang gawing alipin. Inutusan niya ang squad na umatake. Umulan ng bala, at hirap na hirap ang 3 sa pag-iwas, pero naalala nila ang sinabi ng kanilang master, mas mabagal ang bala kaysa sa espada. Kaya binilisan pa nila ang galaw at sinimulan nilang sirain ang mga armas at battle suits, tina-target ang elbows at joints para mapigilan ang kalaban nang hindi masyadong nasasaktan. Hirap na hirap pa rin sila, pero patuloy ang laban. Si Bushido ay ginamit ang kakayahan niya at ginawang drill ang espada, habang sabay-sabay nilang sinusubukang pabagsakin ang buong squad. Handa na sana si Dues na lusubin sila, pero biglang dumating si Amay Mask. Agad niyang nahuli ang letigo ni Dues at napagtanto na kinokontrol nito ang squad gamit ang kanyang sandata. Sinabi ni Amay Mask sa 3 na umalis na sila, siya na raw ang bahala, at wala raw makakapag-brainwash sa kanya. Umalis ang 3, habang si Dues ay kinikilig pa dahil idol niya si Amay Mask. Tinanggal niya ang mask at ipinakita ang buong mukha niya, pero tinanggihan siya ni Amay Mask at walang awang pinatay ang lahat, hanggang sa si Dues ay sumuko na lang sa takot, pero tinapos pa rin siya ni Amay Mask. Pagkatapos nito, bumalik tayo kina Iayan, Okame Itachi, at Bushido, na nakarating na kay Pig God, na halos kalahati na ng monster ang nilalamon. Habang sinusubukan nilang umatras, biglang bumigay ang sahig sa ilalim nila at nahulog sila pababa. Doon lumitaw ang isang demon-level monster na si Devil Longhair, na ginamit ang kanyang buhok para wasakin ang lugar. Si Okame Itachi ay napatingin ng may paghanga, pero naalala nilang hero siya at monster ang kalaban, kaya walang puwang ang emosyon. Sa ibang bahagi, ipinakita si Atomic Samurai na pinapatay ang mga monster na parang wala lang. Ang layunin ng kanyang mga disipulo ay bawasan ang bigat ng laban ng kanilang master. Sinimulan ni Okame Itachi ang pag-atake gamit ang bending sword techniques, pero nagulat si Iayan dahil hinaharang ng buhok ni Devil Longhair ang lahat ng atake. Nalaman nila na ang buhok ang mismong sandata ng kalaban, manipis pero sobrang precise. Pinayuhan ni Iayan ang lahat na huwag umasa sa mata kundi sa reflexes. Sinubukan nilang putulin ang buhok, kahit mukhang walang katapusan. Sa gitna ng laban, naalala ni Iayan ang sinabi ni Atomic Samurai noon, kung may monster na lampas sa kakayahan ng tao. Kailangang lampasan din ng isang tao ang sarili niyang limitasyon. Bumalik sa kasalukuyan, sabay-sabay nilang inubos ang buhok ng monster, kahit sugatan na sila, at sa wakas ay natalo si Devil Longhair. Pero ramdam nilang napakadelikado ng ganitong klase ng kalaban,
at mas marami pang mas malalakas na monster ang darating. Paglipat ulit ng eksena, may isang monster na humarap kay Atomic Samurai at ipinagyabang ang kanyang Sword Devil powers, pero madali lang siyang hiniwa-hiwa ni Atomic Samurai. Pagkatapos, lumitaw ang Machine God G5, na nagsabing nakopya na niya ang combat data at sword techniques ni Atomic Samurai. Sinimulan nilang maglaban, pero kalmado lang si Atomic Samurai, kahit pa ina-upgrade ng Machine God G5 ang mga galaw nito. Nang umabot ito sa maximum speed at ginamit ang mismong estilo ni Atomic Samurai, isang iglap lang, wasak na ang Machine God G5. Kahit buhay pa ang core nito, wala na itong laban. Sinabi ni Atomic Samurai na kailangan niya ng mas malakas na kalaban. Sa huling eksena, ipinakita si Tareo, ang batang kilala sa koneksyon kay Garo, na hinahabol ng isang monster. Nang muntik na siyang maabutan, biglang tinamaan ng monster, at lumitaw si Atomic Samurai. Tuwang-tuwa siya sa bilis ng kalaban at tinanong ito kung gusto nitong lumaban. Sa simula ng episode, makikita natin si Child Emperor na kasama ang hostage na bata habang papunta sila sa labasan. Tinanong ng bata kung diretso na ba siyang ihahatid sa tatay niya, pero ipinaliwanag ni Child Emperor na hindi siya pwedeng dalhin direkta roon. Sa halip, dadalhin muna niya ang bata sa surface kung saan may mga hero na mag-aasikaso sa kanya. Kinabahan ang bata at nagtanong kung S-class heroes ba ang makakasama niya. Doon mas lalo siyang natakot. Sinabi ni Child Emperor na kailangan niyang bumalik sa battlefield dahil marami pa roong problema at may mga taong kailangang mamuno. Maya-maya, nakita na nila ang exit. Nagre-report si Child Emperor at sinabing matagumpay niyang naihatid ang hostage na bata sa surface team, kaya successful ang rescue. Pinupuri siya ng ibang heroes at pati ng batang iniligtas niya. Pero sinabi ni Child Emperor na hindi nila nakita ang totoong sitwasyon sa ilalim kaya ganoon ang sinasabi nila. Bigla niyang napansin na tahimik ang communicator at walang sumasagot mula sa mga hero sa ibaba. Maya-maya, narinig ang boses ni Zombie Man, kasunod ang kay Moomin Rider, at pareho naman silang maayos. Narinig din ang boses ni Pig God, at pagkatapos ay kay Atomic Samurai. Sinabi pa ni Atomic Samurai na may nakita siyang isang bata, pero hindi niya alam ang eksaktong lokasyon. Nang marinig ito, biglang nag-alala si Child Emperor at napaisip kung may isa pang bata. Bago pa siya makapagtanong ng maayos, biglang naputol ang koneksyon. Tumingin si Child Emperor sa batang kasama niya at seryosong tinanong kung may iba pa bang batang kasama niya. Doon na nataranta ang bata dahil nagsinungaling siya kanina at paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Dahil dito, nagpa siya si Child Emperor na iwan muna ang bata sa pangangalaga ni na Shingle at ng surface team at siya mismo ang bumalik sa ilalim. Sinubukan siyang pigilan ng iba at sinabi ni Shingle na ang mission lang nila ay iligtas ang hostage at wala na silang kailangang gawin. May ilan pang nag-alok na tutulong, pero tumanggi si Child Emperor at tuluyan siyang bumalik sa ilalim. Paglipat ng eksena, makikita si Atomic Samurai na kaharap ang isang itim na halimaw na may dragon-level threat, na ang pangalan ay Black Sperm. Sinabi ni Black Sperm na siya pala ang Atomic Samurai na laging binabanggit ni Garo. Halatang gusto lang niyang paglaruan si Atomic Samurai, pero walang balak makipaglokohan si Atomic Samurai at agad nagsimula ang laban. Pinalaki ni Black Sperm ang kanyang braso, pero sa isang iglap, pinutol ito ni Atomic Samurai at sinabi niyang marami na siyang nakalaban na katulad niya. Bigla namang bumangon muli ang naputol na braso sa likod ni Atomic Samurai at ipinaliwanag ni Black Sperm na isa siyang organismo na kayang gumawa ng walang katapusang kopya ng sarili niya. Sunod-sunod na lumabas ang napakarami niyang bersyon at hinamon niya si Atomic Samurai kung ilan ang kaya niyang hiwain, dahil sa bawat hiwa ay lalo lang silang dumarami. Buong kumpiyansang sinabi ni Atomic Samurai na hihiwa-hiwain niya si Black Sperm hanggang makalimutan na nito ang bilang. Umulan ng napakaraming slash, pero sa halip na maubos, lalo pang dumami ang mga Black Sperm. Sa sobrang dami nila, sabay-sabay nilang inatake si Atomic Samurai. Doon niya napagtanto na minamaliit niya ang kalaban, at kahit pinagtatawanan siya ng mga Black Sperm, mariin niyang sinabi na ililibing niya silang lahat. Biglang nagsimulang gumuho ang kisame sa itaas nila. Sa kabilang banda, naramdaman ni Zombie Man ang parang lindol. Bago pa siya makaliko, isang energy blast ang tumama sa kanya mula sa likuran. Ang umatake ay si Homeless Emperor, isang dragon-level threat. Malupit nitong sinabi na patay na siguro ang ibang heroes at kung may buhay pa,
Papatayin din niya ang mga ito. Ipinagmalaki pa niyang nakita niya sa website ng Hero Association na kaya niyang talunin mag-isa ang lahat ng S-Class heroes. Sinubukan siyang atakihin ni Zombie Man, pero isang daliri lang ang ginamit ni Homeless Emperor para magpalabas ng napakalakas na energy na sumabog at nagpalipad sa ulo ni Zombie Man. Kahit ganoon, nakabawi pa rin si Zombie Man at pinaputukan siya ng bala. Nagulat si Homeless Emperor sa bilis ng reaksyon niya. Naglabas pa ng baril si Zombie Man at sunod-sunod na pinaputukan ang kalaban, pero mas malupit pa rin ang energy attacks ni Homeless Emperor. Pinuri pa niya si Zombie Man at sinabing ganito raw ang isang S-Class hero, kahit patay na, patuloy pa ring lumalaban at muling bumabangon. Sinabi ni Zombie Man na wala siyang overwhelming power, wala ring superhuman strength. At wala ring espesyal na armas. Para manalo sa laban, isang bagay lang ang kailangan niya, sana lang ay hindi mawala ang boxer shorts niya. Pero sa isip niya, alam niyang sobrang lakas ng kalaban. Sinabi ni Homeless Emperor na hindi siya nagtataka kung bakit tinatawag siyang Zombie Man, pero hindi sapat ang pagiging immortal. Kung gusto raw niyang malaman ang sikreto ng kanyang kapangyarihan, ikukwento niya kung paano niya ito nakuha. Isang buwan na ang nakalipas, palaboy-laboy lang siya sa park matapos siyang palayasin sa bahay at tanggalin sa trabaho. Pinilit daw siya ng boss niyang sumayaw ng hubot-hubad sa isang party, at kinabukasan siya pa ang kinasuhan ng sexual harassment. Nang tuluyan na siyang mapagod at mawala ng pag-asa sa buhay at handa ng mamatay, biglang nagpakita ang Diyos sa harap niya at nagsabing hanggal ang tao at bulok ang mundo. Pero huwag siyang mamatay dahil bibigyan siya ng kapangyarihan at alam na niya kung paano ito gagamitin. Sinabi ni Homeless Emperor na ang kapangyarihang hawak niya ngayon ay divine power, isang regalong direkta mula sa Diyos. Habang unti-unting nagre-regenerate si Zombie Man, samantala, ipinakita naman si Saitama na patuloy lang na naglalakad sa loob ng base dahil sobrang yayanig ang kisame sa itaas niya. Nag-cut ang eksena at ipinakita si Puri-Puri Prisoner, na kasalukuyang hinaharap ang ilang monsters na sunod-sunod siyang inaatake gamit ang kidlat. Pero sa kabila ng mga ataking yun, nakakaligtas siya gamit ang kung ano-anong kakaibang poses, dahilan para magulat ang mga kalaban. Sinabi pa ni Puri-Puri Prisoner na hindi niya maintindihan kung bakit sila nagugulat, ginagawa lang naman daw niya ang lahat sa pamamagitan ng pagmamahal. Ipinakita pagkatapos ang isang elephant-type monster na may demon-level threat, na ang pangalan ay Vacuum Maria. Kaya sinimulan silang i-absorb ng elephant monster gamit ang kanyang trunk at sinabi nitong kailangan niya ang kanilang kapangyarihan. Nagulat si Puri-Puri Prisoner nang makitang may monster na pumapatay ng kapwa monster at tinanong pa nito kung wala ba silang pagmamahal sa loob ng puso. Pagkatapos nito, inatake ng elephant monster si Puri-Puri Prisoner at sinabing napakarami niyang kapangyarihan pero hindi niya ito pwedeng gamitin basta-basta, at may sapat siyang oras para isa-isang patayin ang lahat ng heroes. Sinagot siya ni Puri-Puri Prisoner at sinabing kahit siya ay S-Class hero, average lang siya kumpara sa iba. Kaya imposible raw na talunin ng monster ang mga tunay na S-Class heroes. Biglang lumapit si Puri-Puri Prisoner sa isang pader at hinawakan lang ito gamit ang daliri, agad itong nabasag, dahilan para mabigla ang elephant monster. Doon sinabi ni Puri-Puri Prisoner na dahil sa pagmamahal, nakabuo siya ng bagong fighting style na tinatawag na Vibration Angel. Sunod-sunod niyang pinakawalan ang malalakas na suntok at tuluyang giniba ang elephant monster. Ang mga monsters na naabsorb sa loob nito ay nakatakas at nagtakbuhan palayo. Ipinakita pagkatapos ang ilang monsters sa likod ni Puri-Puri Prisoner na nag-uusap ng walang kabuluhan, at doon niya napagtanto na ang mga ito ay dati niyang mga kasamahan sa kulungan na ngayon ay naging monsters na. Sinubukan niyang tulungan ang mga ito, pero sa halip ay siya pa ang inatake nila. Sinabi ng mga monsters na papatayin nila siya at pagkatapos ay pupuntahan din ang mga kaibigan niyang preso at pati ang mga gwardya para patayin din. Hindi makapaniwala si Puri-Puri Prisoner na ganito na ang naging laman ng kanilang mga puso. Tumayo siyang muli at sinubukang ipaalala ang mga panahong sabay-sabay silang kumakain, natutulog, at nagtatrabaho, na konektado raw ang kanilang mga puso at punong-puno ng pagmamahal. Biglang may dumating na cat-type monster sa likod ni Puri-Puri Prisoner at sinabi nitong kapag naging monster na ang isang tao, hindi na raw ito kailanman babalik sa pagiging tao. Sa isang iglap, inatake siya ng monster na ang pangalan ay niyan, isang dragon-level threat.
Sinabi ni Puri Puri Prisoner na ang suot niyang sweater ay ginawa para sa kanya ng kanyang boyfriend. Sabay-sabay na umatake ang mga monsters, pero nanatiling nakatayo si Puri Puri Prisoner at hindi niya matanggap na hindi na sila pwedeng maging tao muli. Para sa kanya, hanggat may puso pa silang tao, posible pa rin silang iligtas, kaya hinding-hindi siya susuko. Makikitang nagbago na ang katawan ni Puri Puri Prisoner, mas tumitindi ang kanyang instincts, bahagyang nadagdagan ng bigat ng katawan niya, mas tumigas siya, at mas humaba pa ang balahibo sa katawan niya na gagamitin niya bilang depensa. Muling naghanda si Puri Puri Prisoner para habulin si Nyan. Samantala, si Nyan ay bahagyang nag-alala habang inaalala ang dati niyang amo, pero nagpatuloy pa rin siya sa pagtakas. Pumasok siya sa isang napakaliit na siwang, mga 3 milimetro lang, at sinabi niyang sanay siyang dumaan sa mga ganitong butas. Pero hindi sumuko si Puri Puri Prisoner, tumalon siya diretso sa pader at hinukay ito para habulin si Nyan. Habang tumatakas si Nyan, walang tigil ang habol ni Puri Puri Prisoner hanggang sa muli silang mapunta sa harap ng ibang monsters. Ang mga monsters ay naduraj ng gumuhong gusali at namatay, dahilan para maiyak si Puri Puri Prisoner habang nagpapasalamat sa bagong kapangyarihang ibinigay ng kanyang atake. Sa kabilang banda, ipinakita muli si Saitama na nagsabing sa wakas ay tumigil na ang pagyanig ng kisame. Nagtataka siya kung anong mga ingay ang naririnig niya at aminadong hindi na niya maintindihan kung nasaan siya. Ang gusto na lang niya ay makahanap ng kahit sino para makalabas na sa lugar na yon. Pagdating sa episode mismo, ipinapakita agad ang team ni King, kasama sina Bang, Fang, Fubuki, Hellish Blizzard, at Bomb. Halatang naguguluhan sila sa lugar na pinasok nila. Ramdam ni King na sobrang delikado ang paligid, parang anumang oras pwedeng umatake ang mga halimaw. Sa isip niya, iniisip niya kung nasaan na ba si Saitama. Sinabi naman ni Fubuki kay King na kung siya nga na sobrang lakas ay nandito. Bakit pa siya matatakot sa ganitong lugar? Sumagot si King na kahit may duda siya, totoo naman na laging may mas malakas pa. At natuwa si Fubuki dahil kahit tinuturing na strongest hero si King, hindi siya nagyayabang. Si Bang naman ay mas lalong humanga dahil para sa kanya, ganyan talaga ang isang tunay na mandirigma, tahimik pero matibay. Pero sa totoo lang, alam nating lahat na kinakabahan na si King. Habang nag-iisa siya, napapaisip si King sa mga nangyari noon. Nakaupo siya at nagbabasa ng mga magazine. At halos lahat ng laman nito ay tungkol sa kanya. Pinupuri siya bilang pinakamalakas na tao sa mundo. Maya-maya, dumating ang team sa isang punto kung saan sinabi ni Fubuki na kailangan nilang maghiwalay sa dalawang grupo. Pagkatapos nito, ipinakita si Saitama, napapalibutan ng napakaraming monsters na sobrang iingay, at gaya ng inaasahan, sobrang ayaw ni Saitama sa ingay. Pagkatapos ng intro, makikita si Pig God na parang hindi pa kumakain buong araw, nilalamon ng mga halimaw ng walang pag-aalinlangan. Kahit nanginginig na sa takot ang isang monster, nilamon pa rin siya. Pero biglang dumating si Gums, isang dragon-level threat, at nilamon mismo si Pig God. Akala ng lahat tapos na, pero bigla na lang pinunit ni Pig God ang katawan ni Gums mula sa loob at lumabas, sabay binanata nito ng napakalakas na atake. Sunod namang ipinakita si Super Alloy Darkshine, kaharap ang Insect God, isang cricket-type na monster. Paulit-ulit siyang inaatake ni Insect God, pero imbes na masaktan, lalo pang nagningning ang katawan ni Darkshine. Litong-lito ang monster dahil hindi man lang lumalaban pabalik ang hero. Doon nagsalita si Darkshine at sinabi na noong una silang nagkita, nagyabang si Insect God na siya raw ang pinakamalakas, kaya gusto niyang makita kung hanggang saan talaga ang kaya nito. Ipinaliwanag niya na ang katawan ni Insect God ay parang shell lang, magaan at hungkag, samantalang ang sa kanya ay tunay na muscle. Purong lakas. May kaunting pag-asa pa si Darkshine na baka may maipakita ang kalaban, pero sa huli, dinesmaya lang siya nito. Diretsahan niyang sinabi na walang laman ang katawan ni Insect God at isa lang itong balangkas. Doon din binalaan ni Darkshine ang kalaban na may 3 heroes na hindi dapat kailanman galitin, una si King, pangalawa si Tatsumaki, ang Tornado of Terror, na sobrang nakakatakot kapag nagalit dahil sa psychic powers niya, at pangatlo ay siya mismo, si Super Alloy Darkshine. Kapag pinilit mo raw siyang magalit, kahit siya ay pwedeng mawala ng kontrol. Pero buong yabang na sumagot si Insect God na kung hindi niya natalo si Garo, sa tingin ba nito may magagawa si Darkshine,
dahil ang outer shell niya raw ay hindi madaling basagin. At dito na lalo pang uminit ang laban, habang papalapit na ang pinakamatinding sagupaan ng episode. Mas delikado talaga ang explosive power kumpara sa lakas ng mga mammals. Ibig sabihin nun, buong katawan ko mismo ay sandata, hindi tulad ng peking muscles mo. Sa wakas, handa na ang dalawa para maglaban. Susugod na sana si Insect God, binabaha si Darkshine ng suntok, pero isang suntok lang ni Super Alloy Darkshine, at tuluyan siyang nawala. Napaisip si Darkshine, kahit top-tier monster, hindi man lang kinaya ang muscles ko. Biglang nagsimulang yumanig ang kisame sa ibabaw niya, may napakalaking labanan na nangyayari sa itaas. Doon ipinakita si Saitama, na winasak na ang mga monsters sa harap niya, at ngayon ay kaharap na ang isang napakalaking aso, si Rover, Pochi, ang parehong halimaw na kinatakutan at tinakbuhan ni Garo noon. Akala ni Saitama, aso lang ito, kaya sinubukan pa niya itong pakainin ng buto ng monster. Pero biglang umatake si Rover gamit ang napakalakas na blast. Sinabi ni Saitama, ikaw rin pala yung klase ng monster na sobrang ingay. Sige, tapusin na natin to. Isang suntok lang, at gumuho ang buong paligid, nag-iba ang mga gusali at ramdam ng lahat ang lakas ng impact. Umabot ang epekto hanggang sa labas, naramdaman ng ibang heroes, pati na ni Genos, na agad na pagtanto na ang lakas na yun ay galing kay Saitama. Sa malayo, pinapanood ng Gyoro ang eksena at nakita kung paano isang suntok lang ang nagpabagsak kay Rover. Sinubukan pa niyang sorpresahin si Saitama mula sa likod, pero gasgas lang ang tinama sa kalbo niyang ulo. Lumingon si Saitama at sinabi, una aso, ngayon pusa. Sa sobrang takot, tumakas si Gyoro. Nagtaka si Saitama kung ano yun. Habang si Gyoro naman ay napagtantong tuluyan ng natalo si Rover. Pagkatapos nito, humarap si Gyoro kay Tatsumaki, ang Tornado of Terror. Masaya pa itong nagpakilala at sinabing siya ang commander, at si Lord Orochi ang tunay na boss, mas delikado, walang limitasyon ang lakas. Pero para kay Tatsumaki, sapat na ang isang tanong, ikaw ang boss. Ayos na yun. Inatake siya ni Gyoro gamit ang psychic powers, pero ni isang gasgas wala siyang natamo. Sa halip, isang galaw lang ni Tatsumaki at naputol ang braso ni Gyoro. Lampas pa sa barriers nito. Nag-transform siya sa tunay na anyo, punong-puno ng mga mata, at ginamit ang 300x gravity, pero wala pa ring epekto. Sa isang iglap, dinurog ni Tatsumaki si Gyoro, at kahit naghihingalo na ito, napagtanto niyang mas malakas si Tatsumaki kaysa sa kanya. Bago tuluyang mawala, tinawag niya si Orochi, ang huling pag-asa, pero hindi ito dumating. Kaya pinagtawanan lang siya ni Tatsumaki. Dito nag-cut ang eksena at ipinakita si Orochi, nasa kanyang beast form, kaharap si Saitama. Iniisip ni Saitama na napakarami na niyang nakalabang kakaibang nilalang, at ngayon may isa na namang mukhang sobrang dumi at delikado. Kalma niyang sinabi na naparito lang siya dahil sa ingay. Pero si Orochi, ramdam ang bigat ng presensya ni Saitama, at napagtantong kailangan niya itong patayin agad. Inatake niya si Saitama ng matinding blasts, pero si Saitama, walang kaalam-alam, nagtataka lang kung bakit lagi siyang inaatake ng kung sino-sino. Inutusan pa ni Orochi si Rover na umatake, pero sa takot, tumakas ang aso. Nang tanungin kung ano ang ginawa niya kay Rover, sagot lang ni Saitama, isang suntok lang. Doon na-realize ni Orochi na hindi normal si Saitama, siya ang pumatay sa napakaraming malalakas na monsters. Sa halip na matakot, natuwa si Orochi, dahil sa wakas may kalaban siyang karapat-dapat. Buong lakas siyang sumugod, pero lahat ng atake niya ay sinasalag ni Saitama gamit lang ang mga suntok. Ramdam ng buong paligid ang banggaan ng kapangyarihan, pero kahit anong gawin ni Orochi, walang epekto kay Saitama. Sa huli, winasak ni Saitama si Orochi at nang tanungin kung ano ang ginawa niya, simple lang ang sagot, normal punch. Doon unang naramdaman ni Orochi kung ano ang tunay na takot, bago tuluyang magkalasog-lasog. Pagkatapos nito, ipinakita si Garo, at doon nagtapos ang episode. Sa post-credit scene, makikita si King, na nahiwalay sa grupo at naiwan mag-isa. Akala niya hati-hati silang aalis. Pero iniwan siya. Takot na takot siya, iniisip kung paano siya makakaligtas hanggat hindi pa siya nagiging tunay na malakas. Inihalin tulad niya ang sarili sa ulap, malakas ang kulog pero walang ulan.
Biglang lumapit ang isang batang hostage at humingi ng tulong, pero galit na tinaboy ni King ang bata, sinabing humanap na lang ng ibang hero. Hindi niya alam na monster pala ang bata na biglang natunaw. Dito muling lumitaw si Saitama at sinabing, sabi ko na nga ba, isang suntok ka lang. At dyan nagtatapos ang One Punch Man Season 3 full season recap. Kung umabot ka hanggang dito, solid ka talagang anime fan. Kaya kung nag-enjoy ka, i-like ang video, mag-subscribe sa Anisaga, at i-on ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na full anime recaps. Marami pang paparating na mas solid, mas intense, at mas malupit na anime content dito sa Anisaga. I-comment mo rin ang thoughts at viewers mo, gusto naming mabasa yan. Kita-kits sa next video.